Dito tayo, Miguel. Mas masarap dito dahil alam nating silid ito ng kanyang pighati. Mas buhay na buhay ako rito kaysa sa kahit anong silid sa mansyong ito. Ang tinig na yon ay isang matalim na aspile na bumaon sa pandinig ni Tirsa Roxas Valderon. Kilala niya ang boses na yon. Malambing, puno ng mapaglarong panunukso, at madalas na nagpapakita ng paggalang sa kanya sa harap ng maraming tao. Iyon ang tinig ni Clara, ang kanyang hipag. Ngunit sa pagkakataong ito, ang lambing ay may kasamang malapot na pagnanasa na tila laso na humahalo sa hangin. Nakatayo si Tirsa sa labas ng pintuan ng nursery, ang silid na 4 na buwan niyang pinagpuyatan. Hawak niya ang isang maliit na kahon ng musika, isang antigo at mamahaling regalo na balak niyang ilagay sa tabi ng duyan. Ang amoy ng bagong pinturang pader na kulay krema ay sariwa pa sa kanyang ilong. Isang amoy na para sa kanya ay simbolo ng bagong simula, ng paghilom mula sa sakit ng pagkalaglag ng kanyang anak noong nakaraang taon. Ngunit ang bawat tupi ng huling sandaang bagoong na papel na isinabit niya sa kisame, mga ibon ng pag-asa na simbolo ng kanyang mga dalangin, ay tila biglang naging mga talim na humihiwa sa kanyang balat. Grabe ka talaga, Clara. Kahit kailan ay wala kang takot. Narinig ni Tirsa ang baritono at pamilyar na tawa ni Miguel, ang kanyang asawa. Ang lalalaking tuwing gabi ay humahalik sa kanyang noo at bumubulong ng, "Kaya natin ito, Tirsa. Magkakaanak din tayo ulit." Ang tunog ng paglandas ng tela sa sahig, ang mahinang pag-ungol na puno ng kaligayahan, at ang halakhak na walang bakas ng konsensya ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid na itinuturing ni Tirsa na isang altar para sa kanyang nawalang sanggol. Bakit ako matatakot? Ang silid na ito, ang pinakaligtas na lugar sa bahay na ito. Alam nating lahat na hindi hahayaan ni Tirsa na may ibang pumasok dito bukod sa kanya. Masyado siyang abala sa pag-iyak sa batang hindi naman nabuo, habang tayo ang bumubuo ng sarili nating paraiso. Naramdaman ni Tirsa ang biglang paglamig ng kanyang mga paa, isang antas ng ginaw na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa at umaakyat sa kanyang gulugod. Ang kanyang mga daliri na bahagyang magaspang dahil sa pagtitupi ng mga papel na bagon ay nanginginig sa paligid ng kahoy na music box. Nais niyang sumigaw, nais niyang sipain ang pinto at saksakin ang kanilang mga mata ng katotohanan. Ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang hininga na tila nagiging yelo sa loob ng kanyang dibdib. Isang matinding pakiramdam ng hiya, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niya, ang bumalot sa kanya. Kay dumi ng bawat sulok ng silid na ito ngayon. Ang halimuyak ng mamahaling pabango ni Clara na hinaluan ng amoy ng pawis at pagnanasa ay tila dumudungis sa mga puting kurtinang maingat na pinili ni Tirsa. Hayaan mo na siya, Clara. Hayaan mong isipin ni Tirsa na siya ang reyna ng mansyong ito dahil sa perang iniwan ng tatay niya. Ang mahalaga, sa dilim na ito, ako ang hari mo at ikaw ang nagmamay-ari sa akin. Bukas, paggising niya, pipirmahan na niya ang dokumento para sa Palawan. At kapag nakuha na natin ang kontrol, hindi na niya kailangan ang silid na ito. Maari na nating sunugin ang lahat ng mga papel na ibon na yan. Isang malutong na tunog ng pagbagsak ang hindi na napigilan ni Tirsa. Hindi ang kanyang boses, kundi ang music box na dahan-dahang nadulas mula sa kanyang namamanhid na mga kamay. Hindi ito lumikha ng malakas na ingay sa ibabaw ng makapal na alpombra. Ngunit ang paghinto ng mekanismo nito ay tila isang hatol ng kamatayan sa katahimikan ng gabi. Ang tawanan sa loob ay biglang naputol. Ang katahimikan ay naging mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Naramdaman ni Tirsa ang pag-ikot ng kanyang sikmura, isang paguduwal na hindi galing sa gutom, kundi sa matinding pagkamuhi. Ang kanyang dangal ay tila isang basong kristal na itinapon sa semento, na durog sa libo-libong piraso na hindi na kailanman mabubuo muli. Mabilis siyang umatras sa dilim ng pasilyo,
Ang kanyang likod ay sumandal sa malamig at matigas na pader. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na nagpapaalala sa kanya. Tanga ka, Tirsa. Pinatira mo ang ahas sa loob ng iyong kuta. Binigyan mo sila ng higaan sa ibabaw ng iyong mga luha. Narinig niya ang pagpihit ng doorknob ng nursery. Ang tunog ng bakal na nagkiskisan ay tila isang babala. Lumabas ang isang anino mula sa bahagyang bukas na pinto. Ang liwanag mula sa loob ng silid ay tumama sa sahig, nagpapakita ng ayos ni Miguel. Ang kanyang polo ay hindi nakabutones. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. At ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot na baka may nakakita. Ngunit bago pa siya makalingon sa direksyon ni Tirsa, isang boses ang bumasag sa katahimikan mula sa kabilang dulo ng pasilyo. Miguel? Anak, bakit gising ka pa? At bakit bukas ang silid na yan? Iyon ang boses ni Doña Lourdes, ang kanyang biyenan. At sa likod ng anino ni Miguel, nakita ni Tirsa ang isang piraso ng damit ni Clara na mabilis na nagtago sa likod ng kurtina. Nananatiling nakakubli si Tirsa sa pinakamadilim na bahagi ng sulok. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa likod ni Miguel. Hindi siya iiyak. Ang mga luha ay para lamang sa mga taong may pag-asa pa. Ang Tirsa na nanalangin sa loob ng 4 na taon para sa pamilyang ito ay namatay na kasabay ng pagbagsak ng music box sa sahig. Dahan-dahang lumabas si Tirsa mula sa dilim. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng marmol, walang emosyon, parang isang bangkay na naglalakad. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Miguel na ngayon ay punong-puno ng pagkagulat. Nandito pala kayong lahat. Ang bulong ni Tirsa, ang kanyang tinig ay malamig pa sa kamatayan. Naghahanap lang ako ng maiinom dahil parang may kung anong nakabara sa lalamunan ko. Ang sikat ng araw na tumatago sa malalaking bintana ng silid-kainan ay tila isang mapang-uyam na liwanag. Napakaganda ng umaga sa labas, dinuduyan ng banayad na hangin ang mga dahon ng nara. Ngunit sa loob ng mansyon, ang hangin ay kasing bigat ng dambuhalang bato. Amoy masarap na sinangag at sariwang tsaa ang buong paligid. Isang halimuyak na dapat sana ay nagbibigay ng gana. Ngunit para kay Tirsa, ito ay amoy ng isang mabulok na bangkay na pilit itinatago sa ilalim ng mamahaling pabango. Nakaupo si Tirsa sa kabisera. Ang kanyang likod ay tuwid na tila isang kwerdas ng gitara na anumang sandali ay mapuputol. Marahang tumama ang kanyang kutsara sa platong porselana. Isang matalim at tuyot na tunog na umalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan. Honey, are you okay? Bakit tila wala kang gana? Ang tinig ni Miguel ay puno ng huwad na pag-aalala habang inilalagay niya ang isang piraso ng hamon sa plato ni Tirsa. Lumapit siya. Naramdaman ni Tirsa ang init ng hininga ng asawa sa kanyang pisngi bago ito nag-iwan ng isang mabilis na halik. 1 taon na ang nakalilipas, ang halik na yon ay magbibigay sa kanya ng lakas. Ngayon, pakiramdam niya ay dinikitang ng isang malapot na putik ang kanyang balat. I'm just tired, Miguel. Marahil ay dahil sa dami ng ginawa ko sa nursery kagabi. Kalmadong sagot ni Tirsa, bagaman ang bawat salita ay parang bubog na lumalabas sa kanyang bibig. Tirsa, iha, don't stress yourself too much. Singit ni Doña Lourdes habang maingat na humihigop ng tsaa. Ang kanyang mga daliri na punong-puno ng mga gintong singsing ay kumikinang sa ilalim ng liwanag. You should be focusing on your health. Alam mo naman na ang pamilya Valderon ay umaasa sa isang tagapagmana. But anyway, speaking of family, may munting pabor sana ako. Huminga ng malalim si Tirsa. Alam niya ang susunod na mangyayari. Ito ang paulit-ulit na senaryo sa loob ng 4 na taon. Ano po iyon, Ma? The boutique in Makati is struggling, you know? At ang utang sa bangko ay kailangang masettle. I was thinking, baka pwedeng pumirma ka ulit bilang garantor? Para naman sa kinabukasan ng ating pamilya ito.
utang na loob. Iha, huwag mo kaming pababayaan. Wika ni Lourdes habang pinapatakan ng asukal ang kanyang tsa. Ang kanyang muka ay puno ng pagkukunwari. Tila isang santa na humihingi ng limos, ngunit may dalang patalim sa likod. Bago pa makasagot si Tirsa, marahang bumukas ang pinto at pumasok si Clara. Nakasuot siya ng isang manipis na silk robe, ang kanyang buhok ay tila basa pa. Umupo siya sa tapat ni Tirsa, isang mapanuksong nganong ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. "Good morning, Ate Tirsa." "Good morning, Kuya Miguel." Bati niya sa isang masiglang tono. "Pasensya na. I used your favorite perfume, ate. I ran out of mine, and yours smells so sophisticated. Amoy jasmine and cinnamon, right? It stays on the skin all night." Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Tirsa. Ang amoy na yon. Ang amoy na naramdaman niya sa nursery kagabi. Ang halimuyak na humalo sa pagnanasa. At pagtatraidor ay ngayon ay direktang nanunuot sa kanyang iloong mula sa katawan ng kanyang hipag. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa gigil. Nais niyang ihagis ang mainit na tsa sa mukha ni Clara. Nais niyang kaladkarin ito palabas ng kanyang mansyon. Ngunit pinanatili ni Tirsa ang kanyang titig. Nakita niya ang mabilis na sulyap ni Miguel kay Clara. Isang sulyap na puno ng lihim na pagkakaintindihan. Isang sulyap na pag-aari lamang ng 2 taong naghahati sa isang kasalanan. "Gamitin mo lang, Clara. Bagay sa iyo ang amoy na yan. It reminds me of things that are deceptive." Seryosong sabi ni Tirsa. Bahagyang natigilan si Clara, ngunit mabilis na bumalik ang kanyang pagiging inosente. "What do you mean, ate?" "Nothing. Just eat your breakfast." Malamig na putol ni Tirsa. Eksaktong sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Miguel na nasa ibabaw ng mesa. Isang notification ang lumabas sa screen. Maliwanag at kitang-kita mula sa anggulo ni Tirsa. Ang pangalan ng sender ay nakasulat bilang Partner S. "The initial deposit for the Palawan project is ready. We're just waiting for the final signature of your wife. Make sure she signs it today or the deal is off." Nanlamig ang mga kamay ni Tirsa sa ilalim ng mesa. Palawan, ang nickel mining project na itinayo ng kanyang ama bago ito mamatay. Ang huling yaman na nagpapanatili sa katatagan ng Roxas Meridian. Hindi lamang pala ang kanyang kama ang dinungisan ng dalawang ito, kundi pati na ang legacy ng kanyang pamilya. Ginagamit ni Miguel ang pagmamahal na akala ni Tirsa ay totoo para unti-unting nakawan ang kanyang kuta. Mabilis na kinuha ni Miguel ang phone at itinago ito sa kanyang bulsa, sabay tingin kay Tirsa na may kasamang matamis na ngiti. "It's just work, honey. Don't mind it." Tumingin si Tirsa sa kanyang asawa, sa kanyang biyenan, at sa kanyang hipag. Ang mga taong pinakain niya, binihisan, at binigyan ng karangyaan sa loob ng 4 na taon. Ang mga parasiko na dahan-dahang sumisipsip ng kanyang dugo habang siya ay natutulog sa gitna ng dusa. "Oo, Miguel, work." Ulit ni Tirsa habang sa ilalim ng mesa, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang sariling palad, sapat na upang makaramdam siya ng hapdi na magpapaalala sa kanya na kailangan niyang manatiling gising. "I'll look at the documents later, pero sa ngayon, may kailangan lang akong asikasuhin sa bangko." "Why the rush? Iha, you haven't finished your meal?" tanong ni Doña Lourdes. "Busog na ako, ma." Sagot ni Tirsa habang tumatayo. Busog na ako sa lahat ng naririnig at nakikita ko sa bahay na ito. Umalis siya sa silid kainan nang hindi lumilingon. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang bigat ng isang desisyong hindi na kailanman mababago. Hindi niya alam na sa likod niya, si Miguel at Clara ay muling nagpalitan ng makahulugang tingin. Tila binibilang na ang mga sandali bago nila ganap na maagaw ang korona mula sa kanyang ulo. Ang silid-aklatan ni Tirsa ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na tila ba ang bawat aklat sa paligid ay mga saksing ayaw magsalita. Malamig ang hangin mula sa aircon, ngunit ang ginaw na nararamdaman ni Tirsa ay nagmumula sa kailaliman ng kanyang mga buto.
Humakbang siya patungo sa isang malaking painting ng kanyang yumaong ama, ang tanging tao na tunay na nagmahal at nagprotekta sa kanya. Sa likod ng canvas na yon ay nakatago ang isang bakal na kaban, ang vault na naglalaman hindi lamang ng kayamanan, kundi ng mga alaala ng kanyang pamilya. Dahan-dahang inikot ni Tirsa ang dial. Ang bawat pag-ikot ng bakal ay nagbibigay ng marahang panginginig sa kanyang mga daliri. Nang bumukas ang mabigat na pinto ng vault, ang amoy ng lumang papel at malamig na metal ay sumalubong sa kanya. Inabot niya ang isang maliit na kahon na binalot sa telang pelus na kulay asul. Iyon ang lalagyan ng kanyang Diamond Eternity Necklace, ang regalo ni Miguel sa kanilang ikalawang anibersaryo ng kasal. Ngunit nang buksan niya ang kahon, ang tanging sumalubong sa kanya ay ang kawalan. Ang kulay asul na pelus ay bakante, tila isang libingang walang laman. Ang tanging naiwan ay ang bakas ng hugis ng kwintas sa malambot na tela, isang paalala ng isang bagay na dati ay nandoon ngunit ngayon ay naglaho na. Naramdaman ni Tirsa ang paghapdi ng kanyang lalamunan. Naalala niya ang mukha ni Clara. Ilang buwan na ang nakalilipas. Ang mapanlinlang na luha sa mga mata nito habang sinasabing nawala ang kwintas na ipinahiram ni Tirsa para sa isang charity gala. Ate, sorry talaga. Hindi ko alam kung paano nalaglag sa leeg ko. Hahanapin ko. Promise. Ang sabi ni Clara noon habang hinahawakan ang kamay ni Tirsa. At si Miguel, ang kanyang asawa, ay naroon din upang aluin siya. Hayaan mo na, honey. It's just jewelry. Ang mahalaga ay ligtas si Clara. Bibila na lang kita ng bago. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tirsa. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Hindi ito nawala. Ninakaw ito sa ilalim ng kanyang sariling bubong, sa harap ng kanyang sariling mga mata. Ang simbolo ng katapatan ni Miguel ay kinuha ng kanyang kalaguyo. Marahil ay upang ibenta o upang gawing panali sa kanilang maruming relasyon. Ganito na lang ba ang halaga ng ating sumpaan, Miguel? Isang piraso ng bato na madali mong maipapasa sa iba? Bulong ni Tirsa sa hangin. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo. Ang panahon ng pag-iyak ay tapos na. Tumayo siya at lumapit sa kanyang computer. Ang liwanag ng screen ay tumama sa kanyang maputlang mukha, nagbibigay ng isang anyo na tila isang anghel na naghahanda para sa isang digmaan. Sa loob ng ilang oras, ang tanging tunog sa silid ay ang mabilis na pagdampi ng kanyang mga daliri sa keyboard. Hindi siya tumitigil. Binuksan niya ang kanyang pribadong banking system, ang mga account na hindi alam ni Miguel na umiiral pa, ang mga hidden reserves ng pamilya Roxas. Ginamit niya ang kanyang kasanayan sa financial auditing, isang bagay na palaging minamaliit ni Miguel. Sinundan niya ang bawat sentimo ng mga pondong inilipat niya sa mga kumpanya ng pamilya Valderon bilang tulong. Doon niya nakita ang isang pattern, isang madilim na daloy ng pera na hindi napupunta sa mga lehitimong negosyo ni Doña Lourdes. Sa halip, ang malalaking halaga ay inililipat sa isang kumpanyang tinatawag na V-Star Holdings. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang binabasa ang mga dokumento sa screen. Ang V-Star Holdings ay unti-unting bumibili ng mga maliliit na share ng Roxas Meridian mula sa mga nagigipit na stockholders para itong isang anay na dahan-dahang kinakain ang pundasyon ng kanyang kumpanya mula sa loob. Agad niyang tiningnan ang registration of incorporation ng kumpanyang iyon. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang pangalan ng incorporator at majority stakeholder. Hindi si Miguel, hindi rin si Clara. Ngunit ang bawat piraso ng ebidensya ay tila tumuturo sa iisang direksyon. Ang kumpanyang ito ay nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng bunsong kapatid ni Miguel, ang lalaking palaging binabayaran ni Tirsa ang mga utang sa sugal. Ngunit ang address ng kumpanya? Iyon ay ang lumang apartment na dating pag-aari ni Clara bago ito lumipat sa mansyon. Naramdaman ni Tirsa ang isang matinding lula.
Hindi lang ito isang simpleng panlalalaki. Ito ay isang planadong pagsakop. Isang sabuatan ng isang buong pamilya ng mga buhaya upang ubusin ang lahat ng kanyang pag-aari. Ginamit nila ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagiging asawa, at ang kanyang pagnanais na magkaroon ng pamilya upang gawin siyang isang inidoro ng kanilang mga utang habang sila ay naghahanda sa pag-agaw ng kanyang trono. Huminga siya ng malalim, pinipilit na pakalmahin ang kanyang nanginginig na kalamnan. Ang bawat impormasyong nakuha niya ay mabilis niyang inilipat sa isang naka-encrypt na drive. Sa gitna ng dilim, ang tanging maliwanag ay ang kanyang determinasyon. Isang mensahe ang biglang lumitaw sa screen ng kanyang computer. Isang alerto mula sa security system ng opisina ng kanyang ama sa main building ng Roxas Meridian. May nag-access sa confidential nickel reserve files gamit ang isang password na hindi dapat lumabas sa labas ng boardroom. Ang oras ng pag-access? Ngayon lang. Ang lokasyon mula sa loob mismo ng mansyon na ito. Nanlamig ang buong pagkatao ni Tirsa, hindi siya nag-iisa sa kanyang pagmamanman. Sa kabilang dulo ng mansyong ito, may isang taong nagmamadali ring tapusin ang kanilang pansariling misyon. Dahan-dahan niyang isinara ang computer. Ang kanyang mga hakbang ay walang tunog habang papalabas siya ng silid-aklatan. Kailangan niyang malaman kung sino ang nasa likod ng computer na yon sa mga sandaling ito. Nang dumaan siya sa madilim na pasilyo patungo sa opisina ni Miguel, nakita niyang may bahagyang liwanag na lumalabas mula sa ilalim ng pinto nito. Ang amoy ng mamahaling sigarilyo ni Miguel ay humahalo sa hangin. Ngunit may isa pang amoy na kasama nito, ang matamis at masangsang na amoy ng pabango na ginagamit ni Clara. Hindi na siya nag-atubili. Inilapat niya ang kanyang tenga sa pintuan. "Nakuha mo na ba ang code, Miguel?" Naiinip na si Severino. Sabi niya, kapag hindi natin nakuha ang Palawan files ngayong gabi, baka magbago ang isip niya sa kasunduan natin. Ang boses ni Clara, na tila ba isang ahas na bumubulong ng lason. Sandali lang, Clara. Masyadong matalino si Tirsa. Marami siyang layer ng security. Pero huwag kang mag-alala. Bukas na bukas, kapag napirmahan na niya ang mga documents para sa joint venture, wala na siyang magagawa. Tayo na ang magpapatakbo ng lahat. At ang huling gagawin ko, itatapon ko na ang basurang yan sa labas ng bahay na ito. Ang mga salitang yon ay tila mga saksak sa dibdib ni Tirsa. Basura. Iyon ang tingin sa kanya ng lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buhay. Ngunit ang mas nakakapanginig ng laman ay ang kasunod na sinabi ni Miguel. Siguraduhin mo lang na handa na ang mga papeles para sa annulment. Pero bago iyon, kailangan nating masiguro na ang lahat ng assets niya ay nakapangalan na sa pamilya Valderon. Hindi siya pwedeng lumabas ng bahay na ito na may natitira kahit isang sentimo. Napahawak si Tirsa sa kanyang dibdib, pinipigilan ang sarili na bumigay. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, isang kakaibang lakas ang naramdaman niya. Isang lakas na nagmumula sa galit at sa natitirang dangal ng mga Roxas. Dahan-dahan siyang umatras, muling bumalik sa dilim. Ngunit bago siya tuluyang umalis, naramdaman niya ang isang presensya sa likuran niya. Isang matigas na kamay ang humawak sa kanyang balikat, dahilan upang mapalingon siya ng mabilis sa gitna ng takot. Sa gitna ng madilim na pasilyo, ang mahigpit na pagkawak sa balikat ni Tirsa ay tila isang bakal na nagpako sa kanya sa kinatatayuan. Halos tumigil ang kanyang paghinga. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tumayo sa tindi ng kaba. Ngunit bago pa siya makagawa ng anumang kilos upang makawala, isang pamilyar at baritonong boses ang bumulong sa kanyang kanang tainga. Isang boses na tuyot, seryoso, at amoy kape at lumang dokumento. "Huwag kang lilingon, Tirsa. Manatili kang tahimik kung ayaw mong masira ang lahat." Bahagyang lumuwag ang dibdib ni Tirsa. Kilala niya ang tinig na yon. Iyon ay si Attorney Benicio Sarmiento, ang huling taong pinagkatiwalaan ng kanyang ama bago ito bawian ng buhay. Isang matandang abogado
na kasing tigas ng bato ang prinsipyo, ang lalaking itinuturing na anino ng pamilya Roxas. Dahan-dahang binitiwan ni Benicio ang kanyang balikat at iginiya siya patungo sa pinakamadilim na bahagi ng hagdanan, malayo sa saklaw ng liwanag na nagmumula sa opisina ni Miguel. Doon, sa ilalim ng malamig na anino, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang salamin ni Benicio ay kumikislap sa kaunting liwanag, tila sumasalamin sa tindi ng dumi na kanyang natuklasan. Attorney Benicio, anong ginagawa niyo rito sa ganitong oras? Pabulong na tanong ni Tirsa. Ang kanyang tinig ay nanginginig pa rin sa halo-halong takot at galit. Ginagawa ko ang ipinangako ko sa ama mo, Tirsa. Ang bantayan ka sa mga taong akala mo ay kakampi mo, sagot ni Benicio. Inabot niya ang isang manipis na tablet at ipinakita ang isang live feed ng network activity ng mansyon. Kanina ko pa minamanmanan ang data transfer mula sa server ng Roxas Meridian. May nag-copy ng buong blueprints at geological surveys ng Palawan Nickel Reserve at ang gamit nilang account, ang iyong personal access code, Tirsa. Naramdaman ni Tirsa ang pag-init ng kanyang mga pisngi dahil sa matinding pagkapahiya. Ginamit nila ako. Ginamit ni Miguel ang password ko habang natutulog ako. Hindi lang iyon, iha. Halika, aya ni Benicio. Tahimik silang naglakad patungo sa basement, sa pinakasulok kung saan nakatago ang mga lumang archive ng pamilya. Doon, sa gitna ng mga kahon na puno ng alikabok at amoy ng amag, binuksan ni Benicio ang isang lumang cabinet. Sa loob ay may mga folder na may tatak ng kumpanya ni Severino Alcantara, ang karibal na kumpanya ng kanyang ama. Ang bawat pahina ay may mga pirma ni Miguel at Clara bilang mga witness sa isang kasunduang hindi kailanman dumaan sa Board of Directors. Hinawakan ni Tirsa ang isa sa mga folder. Ang maruming alikabok ay dumikit sa kanyang mga daliri, isang madungis na pakiramdam na tila ba ang buong kasaysayan ng kanyang pamilya ay hinahayaan niyang mabulok sa kamay ng mga Valderon. Ang bawat dokumento ay patunay ng isang planadong pagnanakaw, hindi lamang ng pera, kundi ng dangal na ipinundar ng kanyang mga magulang. Sinasabi rito na ibebenta ni Miguel ang shares ng Roxas Meridian sa halagang halos kusing lang, kapalit ng isang pwesto sa bagong board ni Severino. Paliwanag ni Benicio, ang kanyang tinig ay puno ng pagkamuhi. At si Clara, siya ang itinalagang head of communications. Gagamitin nila ang kanilang relasyon para palabasin na ikaw ay incapacitated at emotionally unstable dahil sa pagkawala ng anak mo upang mawalan ka ng karapatang mamuno. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa puso ni Tirsa. Ang kanyang pagdadalamhati, ang kanyang pinakamababaw na sugat, ay ginamit nilang sandata laban sa kanya. Ang nursery na binuo niya sa pag-ibig ay gagawin nilang ebidensya ng kanyang pagkabaliw. Akala nila ay mahina ako. Bulong ni Tirsa, habang ang kanyang mga mata ay nanunuot sa dilim. Akala nila, dahil tahimik ako at sumusunod, ay wala na akong kakayahang lumaban. Ito na ang pagkakataon mo, Tirsa. Huwag kang iiyak. Ang luha ay para sa mga biktima. Ang mga Roxas ay hindi biktima. Tayo ang nagmamay-ari ng lupang tinatapakan nila. Paalala ni Benicio. Ngunit bago pa makasagot si Tirsa, isang matinis na tunog ng sapatos na tumatama sa matigas na sahig ang bumasag sa katahimikan ng basement. Isang rhythmic at pamilyar na tunog, mabilis, mayabang at palapit sa kanilang kinaroroonan. Ang amoy ng jasmine at cinnamon ay biglang nanalaytay sa hangin, tila isang lason na sumusuko sa bawat sulok ng archive. Mabilis na pinatay ni Benicio ang kanyang tablet at hinila si Tirsa sa likod ng isang malaking salansan ng mga kahon. Pinigilan ni Tirsa ang kanyang paghinga, ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Ang anino ng isang babae ay dahan-dahang humaba sa semento. Ate Tirsa, alam kong nandito ka. Ang tinig ni Clara ay malambing, ngunit may kasamang kakaibang talim.
na tila ba alam niya ang bawat galaw ni Tirsa. Kanina pa kita hinahanap, sabi ni Kuya Miguel. Baka daw napunta ka rito para mag-emote na naman sa mga gamit ni Papa. Pero bakit ang dilim? At sino ang kausap mo? Huminto ang tunog ng mga sapatos sa mismong tapat ng cabinet kung saan sila nakatago. Naramdaman ni Tirsa ang init ng presensya ni Clara sa kabilang panig ng mga kahon. Ang bawat sandali ay tila isang taon ng paghihirap. Ate, don't play hide and seek with me. Hindi mo na mababago ang mangyayari. You're just a ghost in this house now. Dugtong ni Clara, sabay haplos sa gilid ng kahon. Isang pagkiskis ng balat sa karton na nagbigay ng kilabot kay Tirsa. Eksaktong sandaling iyon, biglang nagliwanag ang buong basement nang bumukas ang main switch. Clara, what are you doing down here? Ang baritonong tinig ni Miguel ay umalingaw-ngaw mula sa itaas ng hagdanan. Galit ang kanyang tono, ngunit may kasamang kaba. Hinahanap ko lang ang asawa mo, Miguel. Feeling ko kasi may itinatago siya sa atin. Sagot ni Clara nang hindi pinuputol ang kanyang pagtitig sa direksyon ni Tirsa. Nakahanda na si Tirsa na lumabas at harapin sila, ngunit isang mahigpit na hawak ni Benicio sa kanyang kamay ang nagpatigil sa kanya. Isang senyas na hindi pa ito ang tamang panahon. Umakyat ka na rito. May kailangang tayong pirmahan. Hayaan mo na si Tirsa kung nasaan man siya. She's irrelevant now, utos ni Miguel. Nang marinig ni Tirsa ang muling paglayo ng mga hakbang ni Clara at ang pagsasara ng pinto ng basement, doon lamang siya nakahinga ng malalim. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. Sa halip, ang mga ito ay naging kasing talim ng kidlat sa gitna ng bagyo. Attorney Benicio, wika ni Tirsa, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ihanda mo ang lahat. Ang bawat sentimo na kinuha nila, ang bawat dokumentong dinaya nila, sisiguraduhin kung magiging kadena iyan na hihila sa kanila pababa sa impyerno. Ano ang plano mo, Tirsa? Tumingin si Tirsa sa madilim na kisame. Tila ba nakikita niya ang mukha ng kanyang asawa at hipag. Hahayaan ko silang isipin na panalo na sila. Hahayaan ko silang magsaya sa tagumpay na gawa sa buhangin. Dahil kapag bumagsak ang lahat, ako ang huling taong makikita nila. Ang hapagkainan ng mga Valderon ay isang entablado kung saan ang bawat salita ay may dalawang talim. Sa ilalim ng dambuhalang chandelier na gawa sa kristal, ang bawat kislap ng liwanag ay tila nagpapaalala kay Tirsa sa bawat kasinungalingang itinanim sa kanya sa loob ng 4 na taon. Ang amoy ng nilagang baka na may kasamang kakaibang anghang ng luya ay pumupuno sa silid. Ngunit para kay Tirsa, ang halimuyak na ito ay tila amoy ng isang bitag na dahan-dahang nagsasara. Sa tapat niya, nakaupo si Doña Lourdes na tila isang reynang nagmamasid sa kanyang nasasakupan. Maingat nitong inilapag ang isang maliit na mangkok sa tapat ni Tirsa. Ang sabaw sa loob ay madilim, malapot, at naglalabas ng isang masangsang na amoy ng mapapait na halamang gamot. Drink this, iha. Pinakuluan ko yan ng 6 na oras. Special herbs mula sa probinsya. Wika ni Doña Lourdes. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may kasamang pait na hindi maikakaila. You need this para lumakas ang matris mo. Sayang naman ang ganda at yaman mo kung hindi mo kayang bigyan ng apo ang pamilyang ito. Alam mo naman, ang lalaki ay parang ibon. Kapag tuyo ang pugad, lumilipad sa iba para humanap ng init. Naramdaman ni Tirsa ang paghapdi ng kanyang mga mata. Hindi dahil sa usok ng sabaw, kundi dahil sa tindi ng insultong binalot sa kunwaring pag-aalaga. Tumingin siya kay Miguel, na abala sa paghiwa ng kanyang karne. Hindi man lang siya tiningnan ng asawa. Honey, makinig ka kay Mama. She's just concerned, sabi ni Miguel nang hindi inaangat ang ulo. Masyado kang focus sa opisina, kaya siguro hindi tayo biniyayaan agad. Let's face it, a woman's real empire is her nursery, not the boardroom.
Hayaan mo na muna ang Roxas Meridian sa akin. Stress lang iyan sa'yo. Isang matalim na gigil ang gumapang sa lalamunan ni Tirsa. Ang bawat salita ni Miguel ay tila isang dahan-dahang pagpako sa kanya sa krus ng kawalan ng kakayahan. Ito ang gaslighting na 4 na taon na niyang tinitiis. Ang paniniwalang ang kanyang katalinuhan ay isang pabigat at ang kanyang tanging halaga ay ang kanyang kakayahang manganak. Salamat, Ma. Salamat, Miguel. Mahinahon niyang sagot. Inabot ni Tirsa ang kutsara. Ang tunog ng pagtama ng metal sa porselana ay tila isang tuyot na hiyaw sa gitna ng katahimikan. Humigop siya ng sabaw. Ang pait ay agad na kumalat sa kanyang dila. Gumuguhit sa kanyang lalamunan na tila asido. Napakasakit. Napakainit. Ngunit mas masakit ang katotohanang ang mga taong ito ay sabay-sabay na kumakain sa kanyang mesa habang pinaplano ang kanyang pagbagsak. Ate Tirsa, don't be sad, singit ni Clara, na ngayon ay masayang kumakain ng prutas. You know I'm always here to help. Kung kailangan mo ng kasama sa doktor or someone to manage the public relations ng kumpanya habang nagpapahinga ka, I can handle it. After all, family is everything, di ba? Nagtagpo ang mga mata ni Tirsa at Clara. Sa likod ng inosenteng mukha ng hipag ay nakita ni Tirsa ang anino ng babaeng nasa nursery kagabi. Ang babaeng nagmamay-ari na ng puso at katawan ng kanyang asawa. Family is everything indeed, Clara. Kaya nga hindi ko hahayaang may makapasok na anay sa pundasyon ng bahay na ito. Makahulugang sagot ni Tirsa bago muling uminom ng mapait na sabaw. Bahagyang natigilan si Doña Lourdes, ngunit mabilis na binalot ng isang mapang-uyam na tawa ang katahimikan. Iyan ang gusto ko sa'yo, Tirsa. Matalas ang dila. Pero sana ay mas matalas ang iyong pakiramdam sa paligid mo. Habang nagpapatuloy ang hapunan, napansin ni Tirsa ang isang mabilis na paggalaw sa ilalim ng mesa. Ang paa ni Miguel ay dahan-dahang sumayad sa binti ni Clara. Isang lihim na haplos na puno ng pagnanasa sa gitna ng kanilang banal na hapunan. Pagkatapos, isang maliit na puting sobre ang inabot ni Clara kay Miguel sa ilalim ng tablecloth. Akala nila ay hindi nakikita ni Tirsa, ngunit ang bawat anino at bawat kislap ng mata ay naitatala na sa kanyang isipan. Nang matapos ang hapunan, nagmamadaling umalis si Miguel patungo sa kanyang opisina, dala ang maliit na sobreng iyon. Nanatili si Tirsa sa kusina, kunwaring nag-aayos ng mga kagamitan. Nang masiguro niyang wala ng tao sa paligid, dahan-dahan siyang lumapit sa basurahan sa gilid ng lababo kung saan nakita niyang may itinapon si Miguel bago pumasok sa opisina. Kinuha niya ang isang piraso ng papel na nilamukos. Binuklat niya ito ng may nanginginig na mga daliri. Iyon ay isang business card. Ang kulay nito ay ginto at itim. Kasing dilim ng mga balak ng taong nagmamay-ari nito. Sa gitna ay nakasulat ang pangalang Severino Alcantara. Sa likod ng card, may nakasulat na maikling mensahe sa pen. The 30% advance is in the secure account. Just get her to sign the joint venture agreement at her mother-in-law's birthday party. Don't fail me, Valderon. Naramdaman ni Tirsa ang isang matinding pag-ikot ng kanyang sikmura. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi dahil sa mapait na sabaw ni Doña Lourdes. Ito ang lasa ng ganap na pagtatraidor. Ang kanyang asawa ay ibinebenta ang kanyang kaluluwa at ang kumpanya ng kanyang ama sa pinakamahigpit na kalaban ng kanilang pamilya. At gagawin nila ang huling hakbang sa mismong selebrasyon ng pamilya. Dahan-dahang itinuwid ni Tirsa ang kanyang likod. Ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa gitna ng dilim ng kusina. Ang pait ng sabaw sa kanyang lalamunan ay tila naging isang matamis na lason ng paghihiganti. Gusto niyo ng palabas sa birthday party? Bulong ni Tirsa habang ang kanyang mga kuko ay bumaon sa matigas na business card. Ibibigay ko sa inyo ang selebrasyong hindi niyo kailanman malilimutan. Ang amoy ng gasolina at usok ng mga sasakyan sa basement parking ng isang abandonadong gusali
sa Makati ay humahalo sa malamig na hanging ibinubuga ng aircon sa loob ng sasakyan ni Attorney Benicio. Sa labas, ang kadiliman ay tila isang dambuhalang kumot na nagtatago sa mga lihim ng lungsod. Sa loob, ang tanging liwanag ay nagmumula sa dashboard, nagbibigay ng matalim na anino sa mukha ni Tirsa na tila ba gawa sa porselana ang kanyang balat sa gitna ng kawalan ng kulay. Ito ang buong listahan ng mga ari-arian na dahan-dahang inilipat ni Miguel sa mga dummy accounts. Tirsa, simula ni Benicio, sabay abot ng isang makapal na folder. Ang tunog ng pagbuklat ng papel ay tila bawat hakbang ng isang bitay. Ang batas ay parang isang sapot ng gagamba. Madaling makalusot ang malalaki, pero ang maliliit ay naiiwan. At sa kaso mo, ginamit nila ang bawat butas ng batas ng pagsasama upang gipitin ka. Tiningnan ni Tirsa ang mga numero. Ang mga halagang sapat na upang bumuo ng isang bagong lungsod ay dahan-dahang sinipsip mula sa Roxas Meridian. Ang bawat pirma niya sa mga dokumentong akala niya ay para sa ikabubuti ng pamilya ay naging mga kadena na ngayon ay nakapulupot sa kanyang leeg. Gusto ko nang tapusin ito, Attorney Benicio. Bulong ni Tirsa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa madilim na kalsada sa labas. Gusto ko nang humiwalay. Gusto ko nang mabawi ang lahat. Masyadong maaga para sa simpleng annulment, Tirsa. Putol ni Benicio. Ang kanyang tinig ay kasing tigas ng semento. Kung lalaban ka ngayon nang walang sapat na ebidensya ng kanilang panloloko sa negosyo, lalabas na ikaw ang nag-iwan sa asawa. Sa ilalim ng kasunduan niyo, maiiwan sa kanya ang malaking bahagi ng iyong yaman. Hahayaan mo ba siyang magpakasasa sa pawis ng iyong ama habang kasama si Clara? Naramdaman ni Tirsa ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Ang ideya na ang kanyang pinaghirapan ay gagamitin ni Miguel para sa luho ng kanyang kabit ay mas masakit pa sa sampal. Anong dapat kong gawin? Kailangan natin ng higit pa sa mga dokumento. Kailangan natin ang kanilang sariling mga salita. Ang kanilang pag-amin sa sabuatan kasama si Severino Alcantara, sagot ng abogado. Inabot niya sa kanya ang isang maliit na bagay, isang itim at manipis na chip na kasing laki lamang ng isang butones. Ito ay isang high-frequency listening device. Hindi ito madedetect ng kahit anong sweeper na gamit nila. Nanginginig ang mga daliri ni Tirsa nang hawakan niya ang maliit na aparato. Ang metal nito ay malamig. Tila ba nagdadala ng isang uri ng kapangyarihang nakamamatay. Kailangan mo itong itanim sa lugar kung saan sila pinakakomportable, dagdag ni Benicio. Sa lugar kung saan ang kanilang mga maskara ay nalalaglag. Sa opisina ni Miguel o sa kwarto ni Clara. Pagpapatuloy ni Tirsa, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. At higit sa lahat, kailangan mong maging matatag. Huwag kang magpapakita ng kahit anong pagbabago sa iyong kilos. Hayaan mong isipin nilang ikaw pa rin ang matapat at sunod-sunurang asawa. Nang makawi si Tirsa sa mansyon, ang katahimikan ng bahay ay tila isang mapanirang multo. Ang amoy ng mamahaling insenso na pinapausukan ni Doña Lourdes ay humahalo sa hangin, nagbibigay ng isang mapanlinlang na pakiramdam ng kapayapaan. Nakita ni Tirsa si Miguel sa sala. Suot ang kanyang paboritong vest. Abala sa pag-aayos ng kanyang mga gamit para sa isang pagtitipon bukas. Ang asawa niya ay tila isang perpektong Ginoo. Gwapo, malinis, at may matamis na ngiti. Ngunit sa mga mata ni Tirsa, ang bawat kislap ng mata ni Miguel ay tila isang patalim na handang tumusok sa kanyang likuran. "Honey, you're home late," bati ni Miguel, sabay lapit at yakap sa kanya. Naramdaman ni Tirsa ang paghigpit ng braso nito sa kanyang baywang, ang amoy ng alak at tabako na palaging kasama ni Miguel pagkatapos ng trabaho. "Saan ka galing?" "Nagpahangin lang ako sa labas, Miguel. Masyadong masikip ang dibdib ko rito sa bahay." Sagot ni Tirsa, pilit na pinapakalma ang tibok ng kanyang puso. "Don't worry. Soon everything will be easier for you.
Bulong ni Miguel bago humalik sa kanyang leeg. Isang kilabot ang gumapang sa balat ni Tirsa, ngunit nanatili siyang hindi kumikibo. Nang iwanan ni Miguel ang kanyang vest sa ibabaw ng sofa upang kumuha ng tubig sa kusina, alam ni Tirsa na ito na ang kanyang pagkakataon. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat segundo ay tila isang taon. Dahan-dahan siyang lumapit sa sofa. Ang amoy ng pabango ni Miguel ay nanunuot sa tela ng vest. Sa pamamagitan ng kanyang maliliit at nanginginig na mga daliri, hinanap niya ang tahi sa loob ng lining ng bulsa. Mabilis niyang isinuksok ang maliit na listening device sa loob ng makapal na tela. Sinisiguradong hindi ito mahahalata kahit hawakan pa ang damit. Eksaktong sandaling matapos siya, narinig niya ang mga hakbang ni Miguel pabalik sa sala. "Tirsa, anong ginagawa mo riyan?" tanong ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatingin sa asawang nakatayo, malapit sa kanyang gamit. Huminga ng malalim si Tirsa. Lumingon siya at ngumiti. Isang ngiting punong-puno ng pait, ngunit kasing tamis ng asukal. "Inaayos ko lang ang vest mo, Miguel. Masyadong magulo ang pagkakalagay mo. Ayokong magmukha kang gusgusin sa harap ng mga kasosyo mo bukas," sagot ni Tirsa, habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang humahaplos sa tela kung saan nakatago ang lason na tatapos sa kanyang asawa. "Thank you, honey. What would I do without you?" Tawa ni Miguel, sabay suot muli ng vest. Habang paakyat si Tirsa sa kanyang kwarto, naramdaman niya ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi ito init ng pag-ibig, kundi ang apoy ng isang digmaang siya na ang may hawak ng mitsa. Isinuot niya ang kanyang earphone pagpasok sa kwarto. Ang tunog ng static sa simula ay tila isang bulong mula sa kabilang mundo. At pagkatapos, narinig niya ang boses ni Miguel mula sa kabilang dulo. Malinaw at tila ba nasa tabi lang niya. "Handa na ang lahat, Clara. Bukas, pagkatapos ng party ni Mama, pirma na lang niya ang kulang. At kapag nakuha ko na ang Palawan, hindi na natin kailangan ang matandang abogado na yon. At lalong hindi na natin kailangan ang asawa ko." Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tirsa sa gitna ng dilim. Ang laro ay nagsisimula pa lamang. Ang bulwagang pinagdarausan ng charity gala ng Roxas Foundation ay nagliliyab sa liwanag ng libu-libong kristal na chandelier. Ang amoy ng mamahaling alak, hinaluan ng samyo ng mga sariwang bulaklak ng lila at rosas, ay nanunuot sa bawat sulok. Ngunit sa likod ng marangyang pagtatanghal na ito, nararamdaman ni Tirsa ang isang malamig na agos ng pagtatraydor. Ang bawat kislap ng flash ng kamera ay tila isang mabilis na kidlat na naglalantad sa dumi ng mga taong nakapaligid sa kanya. Nakatayo si Tirsa sa isang madilim na sulok, hawak ang isang baso ng champagne na hindi niya iniinom. Pinapanood niya si Clara na nasa gitna ng entablado, suot ang isang pulang bestido na kasing tingkad ng dugo. Ang bawat galaw ni Clara ay puno ng pagyayabang. Tila ba siya ang tunay na nagmamay-ari ng gabing iyon? Ang Roxas Foundation ay hindi lamang tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa puso ng bawat Pilipino, wika ni Clara sa harap ng mga mamamahayag. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pekeng emosyon. Bilang bahagi ng pamilya Valderon, layunin naming dalhin ang proyektong Palawan sa isang bagong antas. Isang antas kung saan ang bawat pamilya ay makikinabang. Naramdaman ni Tirsa ang isang matalim na gigil na gumuguhit sa kanyang dibdib. Ang mga salitang binitawan ni Clara ay puro kasinungalingan. Ang proyektong Palawan ay hindi para sa mga tao. Ito ay para sa bulsa ni Miguel at Severino. At ang mas masakit, ginagamit ni Clara ang pangalan ng kanyang ama upang bigyang matwid ang kanilang pagnanakaw. "Look at her, honey. Napaka-talented ni Clara pagdating sa media," bulong ni Miguel habang lumalapit kay Tirsa. Inakbayan siya ni Miguel, ngunit naramdaman ni Tirsa ang panginginig ng kanyang sariling balat sa tindi ng pagkamuhi. "You should learn from her.
Masyado kang seryoso sa mga numero. Hayaan mo na si Clara ang maging mukha ng kumpanya at ikaw naman ay manatili rito sa tabi ko bilang aking inspirasyon. Ang mga salitang ito ni Miguel ay tila mga laso na binalot sa asukal. Alam ni Tirsa ang tunay na ibig sabihin nito. Manatili kang anino habang ang kabit ko ang kumikinang sa liwanag. Inspirasyon? Tugon ni Tirsa, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. O baka naman, gusto mo lang akong itago dahil natatakot kang makita ng mga tao kung sino ang tunay na nagpapatakbo ng kumpanyang ito. Bahagyang natigilan si Miguel, ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. Ngunit mabilis niyang ibinalik ang kanyang mapanlinlang na ngiti. Huwag kang maging madrama, Tirsa. Masyado lang mainit ang ulo mo dahil sa pagod. Just stay here, drink your wine, and let Clara do her job. Naglakad palayo si Miguel patungo sa entablado upang samahan si Clara. Habang naglalakad ang dalawa, nakita ni Tirsa ang pagbagsak ng isang maliit na bulaklak ng jasmine mula sa dekorasyon sa lamesa. Eksaktong sandaling dumaan si Clara, tinapakan niya ang puting bulaklak gamit ang kanyang matulis na takong. Ang marahang tunog ng pagkadurog ng talulot sa matigas na sahig ay tila ba ang mismong puso ni Tirsa na dinudurog ng dalawa. Ang amoy ng jasmine na nagmumula sa nadurog na bulaklak ay humalo sa matapang na amoy ng pabango ni Clara, isang kombinasyong nakakasuka para kay Tirsa. Tahimik na inilabas ni Tirsa ang kanyang cellphone. Kunwaring nag-aayos siya ng kanyang buhok, ngunit ang totoo ay sinisimulan na niyang i-record ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Clara. Ang bawat maling detalye tungkol sa pondo, ang bawat pangakong walang basehan, lahat ay itinatala ni Tirsa bilang ebidensya ng mismanagement at panloloko sa publiko. Sa pamamagitan ng kanyang earphone na nakatago sa ilalim ng kanyang buhok, narinig niya ang boses ni Miguel mula sa device na itinanim niya sa vest nito. Ang tunog ay malinaw. Tila ba bumubulong ang demonyo sa kanyang tabi. Perfect, Clara. Ang mga investors ay kumagat na, sabi ni Severino. Kapag nailunsad ang Palawan Project sa birthday party ni Mama, wala nang makakapigil sa atin. We will announce the voluntary restructuring of the board. Ang asawa ko? Sasabihin natin kailangan niyang mag-leave for health reasons. Mental health, to be exact. Naramdaman ni Tirsa ang lamig na gumagapang sa kanyang mga daliri. Hindi lang pala yaman ang kukunin nila, balak din nilang sirain ang kanyang dangal at ituring siyang baliw sa harap ng buong mundo. Isang matinding pighati ang dumaan sa kanyang isipan, naaalala ang lahat ng sakripisyo niya para sa pamilyang ito. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang basurang itatapon kapag nakuha na ang gusto? Lumapit si Clara kay Tirsa matapos ang interview. Hingal na hingal, ngunit may ningning ng tagumpay sa mga mata. Ate Tirsa, did you see that? Ang galing ko, di ba? Sabi ni Kuya Miguel, ako na raw ang magiging muse ng pamilya Valderon mula ngayon. Tumingin si Tirsa ng diretso sa mga mata ni Clara. Nakita niya ang tindi ng ambisyon at ang kawalan ng konsensya sa likod ng mga matatamis na ngiti nito. Muse, Clara? Tanong ni Tirsa. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng talim. Ang musa ay nagbibigay ng inspirasyon, ngunit ang magnanakaw ay nagdadala lamang ng sumpa. Siguraduhin mong kaya mong pangatawanan ang papel na yan. Dahil sa sandaling mamatay ang ilaw, wala nang matitira sa iyo kundi ang dilim. Nawala ang ngiti sa mukha ni Clara. Ang takot ay sandaling dumaan sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng pagkairita. You're just jealous, ate. Insecure ka dahil hindi mo kayang gawin ang ginagawa ko. Bago pa makasagot si Tirsa, lumapit si Miguel at niyakap siya mula sa likod. Isang yakap na tila ba isang pagpapakita ng pag-aari sa harap ng mga tao. Hayaan mo na siya, Clara. Masyado lang siyang pagod. Hinalikan ni Miguel ang pisngi ni Tirsa, habang ang kamay nito ay dahan-dahang humaplos sa kanyang braso. Ngunit sa loob ng kanyang earphone,
Narinig ni Tirsa ang huling sinabi ni Miguel kay Clara sa pamamagitan ng device. Get ready, Clara. The announcement is happening. The documents are in the car. It's time to end this charade. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tirsa habang nakasandal sa dibdib ng kanyang traidor na asawa. Ang bawat tibok ng puso ni Miguel na nararamdaman niya ay tila isang ticking time bomb. Oo, Miguel, bulong ni Tirsa sa kanyang sarili. Tapusin na natin ang komedyang ito. Ang amoy ng mamahaling tabako ni Miguel ay humahalo sa samyo ng bagong luyang tsa sa loob ng kanilang kwarto. Ang silid na ito, na dapat ay naging saksi ng kanilang pagmamahalan, ay tila naging isang malamig na korte kung saan ang bawat titig ay may hatol. Nakaupo si Tirsa sa gilid ng kanilang kama. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa malambot na sapin na kulay ginto. Isang kulay na sumisimbolo sa yaman, ngunit ngayon ay tila kulay ng kalawang sa kanyang mga mata. Pumasok si Miguel dala ang isang makapal na folder. Ang kanyang mga hakbang ay magaan, puno ng tiwala sa sarili, at may kasamang matamis na ngiti na dati ay nagpapalambot sa puso ni Tirsa. Lumapit siya at lumuhod sa tapat ng asawa. Hinawakan ang nanginginig na mga kamay ni Tirsa at hinalikan ang mga palad nito. Honey, alam kong nahihirapan ka. Alam kong ang bawat pag-alala sa kumpanya ay nagdadala ng sakit dahil sa alaala ni Papa. Bulong ni Miguel. Ang kanyang hininga ay mainit sa balat ni Tirsa. Ngunit ang bawat salita ay tila yelong dumidikit sa kanyang puso. Ayaw kitang makitang nahihirapan. Ang proyektong Palawan, masyadong malaki ito para sa iyo sa ngayon. Hayaan mong ako ang bumuhat ng krus na ito para sa ating pamilya. Isang matinding pait ang gumapang sa lalamunan ni Tirsa. Ang ating pamilya. Ang pamilyang binubuo ni Miguel sa gabi, kasama ang kanyang hipag sa loob ng nursery ng kanilang anak. Ano ang kailangan kong gawin, Miguel? Mahinang tanong ni Tirsa. Ang kanyang boses ay sadyang ginawang paos at puno ng pag-aalinlangan. Isang pag-arte na kasing husay ng mga luhang sadyang inipon sa gilid ng kanyang mga mata. Kailangan mo lang pirmahan itong joint venture agreement sa pagitan ng Roxas Meridian at ng Alcantara Group. Wika ni Miguel habang inilalapag ang mga papeles sa ibabaw ng mesa. Ito ang magsisilbing proteksyon natin. Sa pamamagitan nito, legal na akong makakagawa ng mga desisyon nang hindi ka na kailangang gambalain pa sa iyong pagpapahinga. It's for us, Tirsa, para sa kinabukasan natin. Tumingin si Tirsa sa mga dokumento. Ang puting papel ay tila kasing puti ng telang ipinambabalot sa mga patay. Alam niya ang nakatago sa bawat talata ng kontratang yon. Ang unti-unting paglipat ng kontrol ng Palawan Nickel Reserve kay Severino Alcantara, ang taong pumatay sa pangarap ng kanyang ama, at ang pagbibigay ng kapangyarihan kay Miguel na ubusin ang natitirang yaman ng mga Roxas. Sigurado ka bang ito ang makakabuti, Miguel? Tanong ni Tirsa habang ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa gilid ng folder. Naramdaman niya ang gaspang ng papel, ang lamig ng tinta, at ang tindi ng lason na nakatago sa bawat letra. Trust me, honey. Have I ever lied to you? Sagot ni Miguel. Sabay haplos sa buhok ni Tirsa. Ang haplos na yon ay tila isang ahas na gumagapang sa kanyang anit. Inabot ni Tirsa ang kanyang bag at kinuha ang isang mamahaling ballpen, isang itim na pen na may gintong ukit, ang huling regalo sa kanya ni Attorney Benicio. Ang hawakan ng pen ay malamig, ngunit sa loob nito ay ang tinta na may espesyal na kemikal na sadyang inihanda para sa sandaling ito. Dahan-dahan niyang inilapat ang dulo ng pen sa ibabaw ng papel. Naramdaman niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na makitang mahulog ang kanyang asawa sa sarili nitong bitag. Sa ilalim ng mapanuring mata ni Miguel, sinimulan ni Tirsa ang pagpirma. Ngunit sa bawat kurba ng kanyang kamay, sadyang binago niya ang isang maliit na bahagi ng kanyang lagda. Isang lihim na senyas
na tanging ang bangko at ang legal na departamento ng Roxas Meridian ang nakakaalam. Ang lagdang ito ay magsisilbing red flag, isang hudyat na ang dokumento ay pinirmahan sa ilalim ng pamumuwersa o pandaraya na magpapawalang bisa sa anumang transaksyon sa loob ng 48 oras. Ayan, Miguel, tapos na, bulong ni Tirsa pagkatapos ng huling tuldok. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng huwad na panghihina. Tila ba ibinigay na niya ang kanyang huling hininga sa asawa. Mabilis na kinuha ni Miguel ang folder. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa tindi ng katuwaan. Hindi na niya magawang itago ang panginginig ng kanyang mga kamay habang tinitingnan ang pirma ni Tirsa. Ang kanyang pagiging mapagmahal na asawa ay biglang napalitan ng isang anyo ng isang gutom na lobo na nakakuha na ng kanyang biktima. Thank you, honey. You have no idea how much this means to me. Wika ni Miguel. Sabay tayo at mabilis na paglakad patungo sa pinto. Hindi na niya nagawang halikan man lang si Tirsa bago umalis. Nang marinig ni Tirsa ang pagsasara ng pinto, agad niyang isinuot ang kanyang earphone. Ang static ay panandaliang namayani bago sumabog ang boses ni Miguel mula sa device na nakatago sa kanyang vest. Narinig ni Tirsa ang mabilis na paghakbang ni Miguel patungo sa kwarto ni Clara. Clara, nakuha ko na. Pirma na lang ni Severino ang kulang. Sigaw ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng tagumpay na tila ba nakamit na niya ang rurok ng langit. Talaga, Miguel? Ang galing mo! Narinig ni Tirsa ang tawa ni Clara, isang halakhak na puno ng pang-uuyam. Ang tanga talaga ng asawa mo. Akala niya siguro ay bayani ka dahil isinasalba mo siya sa trabaho. Hindi niya alam na ito na ang huling pako sa kanyang kabaong. Bukas, sa party ni Mama, ia-anunsyo na natin ang joint venture at pagkatapos, diretso na tayo sa opisina ni Severino para sa ating komisyon. Handa na ba ang mga gamit mo? Dahil kapag pumutok ang balita, iiwan na natin ang mansyong ito at ang baliw na babaeng iyan. Napakuyom ang mga palad ni Tirsa sa ibabaw ng kama. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa tela hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ang bawat salita ni Miguel ay tila asidong bumubura sa huling bahagi ng kanyang pag-aalinlangan. Ang hiya na naramdaman niya noong una ay napalitan na ng isang matigas at malamig na determinasyon. Gusto niyo ng party? Bulong ni Tirsa sa gitna ng dilim ng kanyang kwarto. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa salamin kung saan nakita niya ang isang babaeng hindi na biktima, kundi isang manunlaa na naghihintay na lamang ng tamang oras. Ibibigay ko sa inyo ang pinakamarangyang libing na hinding-hindi niyo makakalimutan. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Attorney Benicio. The trap is set. The bank has been alerted about the signature. The countdown begins, Tirsa. Are you ready for the final act? Tumingin si Tirsa sa bintana kung saan ang buwan ay natatakpan ng makapal at madilim na ulap. Isang malamig na hangin ang pumasok sa silid, nagdadala ng amoy ng paparating na bagyo. Handa na ako, Attorney Benicio, bulong niya. Gawin na nating abo ang kanilang mga pangarap. Ang mansyon ng mga Valderon ay nababalot ng isang uri ng katingkaran na nakakasilaw sa paningin. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga sariwang puting bulaklak na tila ba isang kasalan ang gaganapin. Ngunit para kay Tirsa, ang amoy ng mga talulot na ito ay nagpapaalala sa kanya ng mga bulaklak sa isang punerarya. Ito ang gabi ng kaarawan ni Doña Lourdes, ang gabing pinakahihintay ng matanda upang ipagmalaki ang kanyang tagumpay bilang reyna ng isang pamilyang akala niya ay ganap nang nakasandal sa yaman ng mga Roxas. Sa loob ng kanyang pribadong silid, nakatayo si Tirsa sa harap ng salamin. Ang kanyang kasuotan ay isang simple ngunit napaka-eleganteng itim na gown na tila ba nagluluksa siya sa gitna ng isang selebrasyon. Ang bawat haplos niya sa tela ng kanyang damit ay nagbibigay ng isang tuyot na tunog ng seda, isang paalala ng kanyang matibay na paninindigan. Iha, tulungan mo naman ako rito.
Tawag ni Doña Lourdes mula sa kabilang silid. Pumasok si Tirsa sa silid ng kanyang biyenan. Doon, nakita niya ang matanda na pilit na isinisiksik ang kanyang katawan sa isang gown na kulay ginto. Ang gown na sadyang ipinagawa ni Tirsa para sa kanya. Ang bawat tahi nito ay sadyang hinigpitan sa bahagi ng baywang at dibdib. Isang disenyong tila ba isang magandang bitag na dahan-dahang sumasakal sa magsusuot. Masyado yatang masikip ito, Tirsa. Reklamo ni Lourdes habang hinihingal. Parang hindi ako makahinga ng maayos. Ganyan po talaga ang tunay na karangyaan, ma. Sagot ni Tirsa, habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinihila ang zipper ng gown. Naramdaman ni Tirsa ang pag-igting ng mga kalamnan ng kanyang biyenan. Ang bawat hininga nito ay nagiging mababaw. Kailangan nating magsakripisyo para sa imahe ng ating pamilya. Di ba yan ang palagi niyo sa aking sinasabi? Na ang pagtitiis ay bahagi ng pagiging isang balderon? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tirsa nang makita niya sa salamin ang namumulang mukha ni Lourdes. Ang bawat haplos niya sa likod ng matanda ay tila isang dahan-dahang pagpulupot ng lubid. Sa gabing ito, hindi lang ang hininga ni Lourdes ang kanyang sisikilin, kundi ang bawat ilusyong binuo nito sa ibabaw ng kanyang paghihirap. You look perfect, ma. Para kang isang reynang nakaupo sa isang trono na gawa sa ginto. Bulong ni Tirsa, habang ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Salamat, iha. Buti na lang at narito ka para asikasuhin ako. Sabi ni Lourdes, hindi alam na ang bawat papuri niya ay tila isang laso na bumabalik sa kanya. Wait until everyone sees Miguel's announcement tonight. Ang pamilya natin ang magiging pinakamakapangyarihan sa buong bansa. Umalis si Tirsa sa silid at nagtungo sa kanyang sariling opisina sa loob ng mansyon. Doon, mabilis siyang nag-check ng kanyang laptop. Ang bawat ulat mula kay Attorney Benicio at sa audit team ay pula na ang kulay. Isang senyas na ang bawat transaksyon ni Miguel ay pumasok na sa bitag. Ang pondong ipinasok ni Severino Alcantara sa mga dummy accounts ay ganap ng nakalak sa ilalim ng isang legal hold dahil sa kahina-hinalang pinagmulan nito. Naramdaman ni Tirsa ang init ng kanyang tasa ng tsa sa kanyang palad. Ang bawat higop niya ng mainit na likido ay nagbibigay ng kalmado sa kanyang sistema. Isang matinding kaibahan sa bagyong nagbabadyang sumabog sa labas ng kanyang silid. Biglang pumasok ang kanyang secretary na si Gina, ang tanging taong nanatiling tapat sa kanya sa loob ng Roxas Meridian. Ma'am, confirm na po. Severino Alcantara is already at the venue. He brought his legal team and a group of reporters. Ulat ni Gina, ang boses ay nanginginig sa kaba. At si Sir Miguel, nakita ko po siyang kausap si Clara sa garden. Mukhang may pinaplano silang biglang pag-akyat sa stage pagkatapos ng speech ni Doña Lourdes. Hayaan mo sila, Gina, sagot ni Tirsa habang maingat na inilalapag ang tasa. Hayaan mong umakyat sila sa pinakamataas na bahagi ng kanilang entablado. Dahil mas mataas ang inakyat, mas masakit ang pagbagsak. Tumayo si Tirsa at tiningnan ang huling ulat sa screen. Ang lahat ng credit cards ni Miguel at Clara ay ganap na ring naka-freeze. Ang bawat sentimong ginastos nila para sa gabing ito ay sadyang hinayaan ni Tirsa na pumasok bilang unauthorized company expense na magsisilbing karagdagang bala laban sa kanila. Isuot mo na ang iyong pinakamagandang ngiti, Gina. Wika ni Tirsa. Dahil ngayong gabi, tatapusin na natin ang kasaysayan ng mga parasiko sa bahay na ito. Bumalik si Tirsa sa main hall kung saan nagsisimula nang dumating ang mga bisitang mayayaman at makapangyarihan. Ang bawat bati niya ay may kasamang matamis na ngiti. Isang maskara na kasing tigas ng semento. Nakita niya si Miguel na lumalapit sa kanya. Suot ang vest na may nakatagong device. Mukhang tagumpay na tagumpay. Ready ka na ba, honey? Tanong ni Miguel. Sabay hawak sa kanyang baywang. Naramdaman ni Tirsa ang pagdikit ng pawis ng asawa sa kanyang gown. Isang madungis na pakiramdam na gusto niyang agad na burahin.
Handang-handa na ako, Miguel, sagot ni Tirsa, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa dambuhalang stage. Handa na akong makita ang katotohanang matagal nyo nang itinatago. Ang bulwagan ng Mansyong Balderon ay tila isang dagat ng ginto at kristal. Ngunit para kay Tirsa, ang bawat kislap ng liwanag ay tila mga mata ng mapanuring lipunan na handang humatol sa kanya. Ang amoy ng inihaw na tupa at mamahaling truffle ay pumupuno sa hangin, isang halimuyak ng labis na karangyaan na binayaran ng kanyang sariling dugo at pawis. Sa bawat sulok, ang mga tawanan ng mga elitista ay tila mga tuyot na hiyaw na walang kaluluwa. Nakatayo si Doña Lourdes sa gitna ng entablado. Suot ang gintong gown na sadyang hinigpitan ni Tirsa. Ang kanyang mukha ay bahagyang namumula. Ang bawat hininga niya ay mababaw at hirap. Tila ba ang mismong tela ay nagre-rebelde sa kanyang katawan. Ngunit sa kabila ng hirap, ang kanyang tinig ay nananatiling puno ng mapang-uyam na awtoridad nang hawakan niya ang mikropono. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa aking ika-60 kaarawan. Simula ni Lourdes, ang kanyang mga mata ay gumagala sa karamihan hanggang sa tumigil ang mga ito kay Tirsa na nasa gilid. Ang pamilya Valderon ay laging naniniwala na ang yaman ay walang halaga kung walang legasiya. Ngunit nakakalungkot isipin na ang ilang puno, gaano man kayaman ang lupang tinatamnan, ay nananatiling baog at walang bunga. Isang mahinang bulungan ang gumapang sa buong bulwagan. Ang mga sulyap ng mga bisita ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Tirsa. Alam ng lahat kung sino ang pinatatamaan ng matanda. Ang hiya na dapat ay lumamon kay Tirsa ay tila naging isang malamig na baluti na bumabalot sa kanyang puso. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay sa paligid ng baso ng red wine, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kasing tigas ng estatwa. Ang isang babaeng hindi kayang magbigay ng anak ay parang isang dekorasyong walang silbi. Pagpapatuloy ni Lourdes, ang kanyang tinig ay mas tumalim. Kaya naman sa gabing ito, hindi lamang ang aking kaarawan ang ating ipinagdiriwang, kundi ang pagdating ng bagong pag-asa para sa aming pamilya. Isang taong marunong magpahalaga sa apelyidong Balderon at marunong mag-alaga sa init ng ating tahanan. Eksaktong sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto ng ballroom at pumasok si Clara. Ang kanyang pulang bestido ay tila isang sugat sa gitna ng mga puting dekorasyon. Ngunit ang kumuha ng atensyon ng lahat ay ang alahas na nakasabit sa kanyang leeg. Ang Diamond Eternity Necklace ni Tirsa, ang huling alaala ng katapatan ni Miguel, ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Tila ba ipinagmamalaki nito ang paglipat ng pagmamay-ari mula sa legal na asawa patungo sa lihim na kalaguyo. Naramdaman ni Tirsa ang pag-akyat ng init mula sa kanyang sikmura patungo sa kanyang lalamunan. Ang bawat kislap ng diamante sa leeg ni Clara ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Nakita niya si Miguel na lumapit kay Clara, inalalayan ito sa siko at binigyan ng isang sulyap na puno ng pagnanasa sa harap ng lahat ng tao. Ang pagtatraidor ay hindi na nakatago sa dilim. Ito ay ginawang isang marangyang palabas sa gitna ng liwanag. Look at her! Bulong ng isang matandang babae sa likod ni Tirsa. Kawawang Tirsa. Mayaman nga pero pinalitan na sa sarili niyang pamamahay. Ang kapal naman ng mukha ng hipag niya na suotin ang kwintas na yan. Ang bawat salita ng mga tao ay tila asidong pumapatak sa sugat ni Tirsa. Ang hiya ay tila isang dambuhalang alon na pilit siyang nilulunod. Ngunit sa gitna ng kanyang paghihirap, naramdaman ni Tirsa ang isang kakaibang katahimikan sa loob ng kanyang isip. Ang bawat insulto ni Doña Lourdes, ang bawat kislap ng kwintas ni Clara, at ang bawat huwad ng ngiti ni Miguel ay nagpadama sa kanya na wala na siyang dapat pang protektahan. Ang huling hibla ng kanyang pasensya ay tuluyan ng naputol. Tiningnan ni Tirsa ang baso ng red wine sa kanyang kamay. Ang malapot na likido ay tila kulay ng dugong dahan-dahang namumuo.
Ang bawat bula nito ay tila sumasalamin sa kanyang galit na matagal niyang kinulong. Dahan-dahan siyang humakbang patungo sa gitna. Ang bawat tunog ng kanyang takong sa marmol na sahig ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Napahinto ang tawanan, naputol ang bulungan. Kahit si Doña Lourdes ay napatigil sa kanyang pagsasalita nang makita ang anyo ng kanyang manugang. Si Tirsa ay hindi na mukhang biktima. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang apoy na handang tumupok sa lahat ng dumi sa paligid niya. Tumayo siya sa tapat ng bulto ng kanyang pamilya. Ang kanyang anino ay humaba sa ilalim ng mga ilaw. Tila ba nilalamon nito ang liwanag ni na Miguel at Clara. "Tapos na po ba kayo, Ma?" Ang tanong ni Tirsa. Ang kanyang tinig ay mahinahon, ngunit may kasamang talim na tila kayang humiwa ng bakal. "Dahil kung tapos na kayo sa inyong kwento tungkol sa mga baog at walang bunga, mayroon sana akong gustong ibahaging panalangin para sa gabing ito." Itinaas ni Tirsa ang kanyang baso ng alak, isang kilos na puno ng awtoridad na hindi nila inasahang magmumula sa kanya. Ang lahat ng mata ay nakatitig sa kanya, naghihintay sa susunod na mangyayari. "Isang toast," wika ni Tirsa, habang ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa ni Miguel. Para sa katotohanang matagal nang nagtatago sa dilim, at para sa mga magnanakaw na akala ay makakatakas sila dahil lamang sa suot nilang mga hiram na diamante. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay tila isang dambuhalang hayop na naghihintay ng biktima. Ang bawat mata ay nakatitig kay Tirsa. Ang bawat hininga ay pigil, habang ang pulang alak sa kanyang baso ay marahang gumagalaw kasabay ng bawat tibok ng kanyang pulso. Ang amoy ng fermented na ubas ay tila amoy ng isang sugat na matagal nang nabulok, maasim at mapait sa kanyang pangamoy. "Huwag kayong matakot," simula ni Tirsa. Ang kanyang tinig ay kasing lambot ng seda, ngunit kasing talim ng labaha. Ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang napakagandang ngiti. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga matang kasing lamig ng semento. "Nandito ako para magbigay ng parangal sa aking pamilya, lalo na sa iyo, Ma." Tumingin siya kay Doña Lourdes. Ang matanda ay bahagyang napaatras. Ang kanyang gintong gown ay tila lalong sumisikip sa bawat segundong dumadaan. Ang namumulang mukha nito ay nagpapakita ng pagkalito. Hindi malaman kung ang kanyang manugang ay ganap na bang nasira ang bait o mayroon itong itinatagong patalim sa likod ng mga salita. "Salamat sa leksyon mo tungkol sa pagiging baog," pagpapatuloy ni Tirsa habang marahang iniikot ang baso ng alak. "Salamat sa pagpapaalala na sa bahay na ito, ang halaga ng isang babae ay nakadepende sa kung anong kaya niyang ibigay. At ngayong gabi, napagtanto ko na marami pala akong naibigay na hindi niyo nararapat makuha." Lumingon si Tirsa kay Clara. Ang diamanteng kwintas sa leeg ng kanyang hipag ay tila nanunukso sa ilalim ng mga ilaw. Lumapit si Tirsa. Hinayaan niyang maramdaman ni Clara ang kanyang malamig na presensya. Ang amoy ng jasmine at cinnamon mula kay Clara ay tila isang lason na pilit dumudungis sa hangin. "Napakaganda ng kwintas mo, Clara. Bagay na bagay sa leeg mo." Ang kislap niya ay kasing linaw ng katotohanang matagal niyong itinago sa nursery. Bulong ni Tirsa, sapat lamang para marinig ni na Miguel at Clara. Nakita niya ang biglang paglaki ng mga mata ni Clara, ang panginginig ng mga labi nito na sadyang pinahiran ng pulang-pulang lipstick. "Honey, stop this. Masyado ka nang nakainom." Pilit na tawa ni Miguel habang hinahawakan ang braso ni Tirsa. Ang pawis sa noo ni Miguel ay dahan-dahang gumuguhit pababa. Binubura ang kanyang maskara ng pagiging perpektong asawa. "Nakainom. Hindi pa ako nagsisimula, Miguel," tugon ni Tirsa. Sa gitna ng kanyang pagsasalita, dahan-dahang kinapa ni Tirsa ang remote ng kanyang telepono sa loob ng kanyang maliit na clutch bag. Pinindot niya ang send all. Sa loob lamang ng ilang segundo,
Ang bulwagan na kanina ay tahimik ay napuno ng sunod-sunod na mahihinang panginginig mula sa mga bulsa at bag ng mga miyembro ng Board of Directors ng Roxas Meridian na naroon. Isang lihim na email, may titulong The Valderon Deception, Financial and Moral Audit. Ang sabay-sabay na dumating sa kanilang mga screen. Habang ang mga direktor ay nagsisimulang magbulungan at manlaki ang mga mata sa kanilang mga nababasa, mga audit trail ng nakaw na pondo at ang link ng security camera mula sa nursery, na natiling nakatitig si Tirsa kay Miguel. Ang kasiyahan sa mga mata ni Tirsa ay nagmumula sa pagkakita kung paano dahan-dahang gumuho ang mundo ng kanyang asawa nang hindi man lamang ito nakakahakbang palayo sa kanya. Isang toast para sa mga bagay na hiram. Wika ni Tirsa, itinaas niya ang baso ng mas mataas pa. Dahil sa gabing ito, ang lahat ng kinuha niyo, ang yaman ko, ang dangal ko, pati na ang kwintas na yan, ay magsisimulang maningil ng interes. At ang interes na yon ay ang inyong pagkatao. Ininom ni Tirsa ang alak. Ang mapait na likido ay dumaloy sa kanyang lalamunan na tila isang huling sakripisyo. Pagkatapos, marahan niyang inilapag ang baso sa ibabaw ng mesa. Hindi ito nabasag, ngunit ang tunog ng pagtama ng kristal sa matigas na kahoy ay tila isang hatol na wala nang balikan. Ang mga bisita ay nagsimula nang mag-alis ng tingin kay Tirsa at tumitig sa kanilang mga telepono, pagkatapos ay kay Miguel at Clara na puno ng pagkamuhi at pandidiras. Ang hangin ay naging kasing lamig ng isang libingan. Tirsa, anong ginawa mo? Nanginginig na tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay halos hindi na lumalabas. Ngumiti si Tirsa. Isang ngiti na punong-puno ng kapayapaan sa gitna ng digmaan. Ginawa ko lang ang nararapat, Miguel. Pinatay ko na ang mga huling bago na papel sa nursery. Nang matapos ang gabi, ang bawat bisita ay umalis na may dalang balitang tatapos sa karera ng mga Valderon. Naiwan sina Miguel, Clara at Doña Lourdes sa gitna ng bulwagang puno ng basura at tirang pagkain. Ang amoy ng panis na alak ay nanatili sa hangin, tila isang sumpa na ayaw lumisan. Sinubukang lapitan ni Miguel si Tirsa, balak itong hawakan, marahil ay upang makiusap o magmura, ngunit dahan-dahan siyang iniiwasan ni Tirsa. Luluwas na ako, Miguel. Huwag mo na akong hintaying matulog sa tabi mo. Wika ni Tirsa nang hindi lumilingon. Tirsa, mag-usap tayo. Hindi mo pwedeng gawin ito sa pamilya ko. Sigaw ni Miguel. Ang kanyang tinig ay desperado at puno ng puot. Tumigil si Tirsa sa tapat ng pintuan. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid sa ilalim ng liwanag ng buwan. Lumingon siya ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng awa na mas masakit pa sa sampal. Laruin mo na ang lahat ng baraha mo ngayong gabi, Miguel. Gamitin mo na ang lahat ng lakas mo. Bulong ni Tirsa. Ang kanyang tinig ay kasing lamig ng hanging gabi. Luwag-luwagan mo na rin ang paghinga mo dahil bukas ay ang pinakagrandeng araw sa buhay mo. Bukas, sisiguruhin kong wala ka nang babalikang tahanan. Umalis si Tirsa, iniwan ang kanyang asawa na nakatayo sa gitna ng mga guho ng sarili nitong kasinungalingan. Ang bawat hakbang ni Tirsa palabas ng mansyon ay tila isang paghilom, isang dahan-dahang pagkabuo ng kanyang nawalang sarili. Ang hanging gabi ay kasing lamig ng isang talim ng kutsilyo nang lumabas si Tirsa mula sa mga dambuhalang pintuan ng mansyong Valderon. Sa likuran niya, ang maluningning na liwanag ng ballroom ay tila isang naghihingalong bituin. Dahan-dahang nilalamon ng dilim ng gabi. Ang amoy ng hamog at basang lupa ay sumalubong sa kanya. Isang sariwang hininga na nagmula sa kalikasan. Malayo sa mapanghing amoy ng kataksilan at panis na alak na iniwan niya sa loob. Sumandal si Tirsa sa malamig na katawan ng kanyang sasakyan. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagpapakawala ng lahat ng tensyong inipon niya
sa loob ng 4 na taon. Ang bawat hakbang niya palayo sa mansyong yon ay tila pagtanggal ng isang mabigat na kadena sa kanyang leeg. Iha, pumasok ka na. Masyadong mapanganib ang manatili sa labas ng ganitong oras. Ang tinig ni attorney, Benicio ay nanggaling sa loob ng isang itim na SUV na nakaparada sa anino ng malalaking puno ng mangga. Dahan-dahang pumasok si Tirsa sa loob. Ang loob ng sasakyan ay amoy lumang katad at kape. Isang amoy na para kay Tirsa ay simbolo ng seguridad at katotohanan. Sa dashboard, ang asul na liwanag mula sa mga laptop ng audit team ay nagbibigay ng isang anyong teknikal at malamig sa silid. Nagawa na ba ang lahat, attorney? Tanong ni Tirsa. Ang kanyang tinig ay tuyot ngunit matatag. Ang lahat ng credit cards ni Miguel, Clara at Doña Lourdes ay ganap na nating na-deactivate 10 minuto na ang nakalilipas. Ulat ni Benicio habang ipinapakita ang screen. Ang kanilang mga VIP membership sa mga club, ang access nila sa mga corporate accounts, pati na ang mga gas cards ng kanilang mga sasakyan, lahat ay pinutol na natin. Sa mga sandaling ito, ang tanging pag-aari na lang nila ay ang mga damit na suot nila at ang kaunting barya sa kanilang mga bulsa. Naramdaman ni Tirsa ang isang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang mga daliri habang hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa na ibinigay ng isa sa mga staff. Ang init na yon ay tila dahan-dahang tumutunaw sa yelo na namuo sa kanyang puso mula pa noong gabing iyon sa nursery. At ang SEC? Tanong muli ni Tirsa. Ang formal na reklamo para sa economic sabotage at qualified theft ay naisumite na sa online portal ng SEC at Department of Justice. Mayroon na ring kopya ang mga major news outlets. Bukas ng 8:00 ng umaga, ang pangalang Valderon ay hindi na magiging simbolo ng kapangyarihan. Ito ay magiging simbolo ng kahihiyan. Sagot ni Benicio. Tumingin si Tirsa sa bintana ng sasakyan. Nakita niya ang pagpatay ng mga ilaw sa ikalawang palapag ng mansyon, ang silid ni na Miguel at Clara. Ang katahimikan ng gabi ay tila isang mapanlinlang na kumot na nagtatago sa paparating na sakuna para sa mga taong nasa loob. 4 na taon ko silang binihisan. 4 na taon ko silang pinakain mula sa pawis ng aking ama. Bulong ni Tirsa, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa dilim. Akala ko, ang pag-ibig ay sapat na para baguhin ang isang tao. Ngunit ang buwaya ay mananatiling buwaya, gaano mo man ito paliguan ng ginto. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, Tirsa. Ang mahalaga ay ikaw ang nagtapos ng kanilang kasamaan, paalala ni Benicio. Habang tumatakbo ang sasakyan palayo sa lupain ng mga Valderon, naramdaman ni Tirsa ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa kanyang kandungan. Sunod-sunod na mga notification ang lumitaw. Transaction denied, Miguel Valderon, 45,000 piso at Diamond Hotel. Transaction denied, Clara Valderon, 12,000 piso at Grab Services. Transaction denied, Lourdes Valderon, 85,000 piso at Luxury Spa. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tirsa. Ang bawat tanggihan ng bangko ay tila isang hiyaw ng katarungan para sa kanya. Ang mga parasiko ay nagsisimula nang makaramdam ng gutom at wala na silang madudukot na dugo mula sa kanya. Sa kabilang dulo ng lungsod, sa isang sikat na coffee shop na bukas ng 24 oras, nakatayo si Miguel sa tapat ng counter. Sinusubukan niyang bayaran ang isang baso ng kape at isang box ng donuts para sa kanilang victory celebration ni Clara. I'm sorry, sir. Your card is declined. Wika ng cashier. Ang tinig ay walang emosyon. What? Impossible. Try it again. Baka mali lang ang swipe mo. Inis na sagot ni Miguel. Ang kanyang mukha ay namumula sa tindi ng hiya sa harap ng ibang mga customer. Sir, 3 card na po ang sinubukan ko. Lahat po ay deactivated. Baka po gusto niyong gumamit ng cash? Kinapa ni Miguel ang kanyang pitaka. Ang tanging natitira sa kanya ay isang 500 pisong papel na lukot-lukot.
Ang tindi ng lamig na naramdaman ni Miguel sa sandaling iyon ay hindi nagmumula sa aircon ng shop, kundi sa isang matinding takot na ngayon lang niya naramdaman. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa silangan, nagbibigay ng isang maputlang liwanag sa kalsada. Para kay Tirsa, ang umagang ito ay hindi lamang simula ng bagong araw. Ito ang simula ng kanyang pagkabuhay muli. Tumingin ka sa labas, Attorney Benicio. Wika ni Tirsa habang nakatingin sa abot-tanaw. Napakaganda ng umaga kapag alam mong wala ka ng kasinungalingang kailangang yakapin. Tinigil ng driver ang sasakyan sa tapat ng pang-isang lumang simbahan. Bumaba si Tirsa, hinayaan niyang madampyan ng unang sinag ng araw ang kanyang mukha. Ang bawat hibla ng kanyang gown ay kumikinang. Tila ba ang itim na tela ay unti-unting nagiging abo upang ilantad ang isang bagong nilalang sa ilalim nito. Hindi alam ni Miguel sa mga sandaling iyon na ang kanyang pagiging hari ay natapos na sa gitna ng isang coffee shop, sa harap ng isang baso ng kapeng hindi niya mabili. Ang engrandeng ballroom ng Manila Grand Hotel ay umaapaw sa amoy ng mga sariwang bulaklak ng kala lili. Hinaluan ng samyo ng pinakamamahal na champagne na imported pa mula sa Pransya. Sa gitna ng malawak na entablado, nakatayo si Miguel Valderon. Suot ang kanyang pinakamagandang tuxedo na tila ba siya ang bagong hari ng industriya ng pagmimina. Sa tabi niya, si Clara ay nagniningning sa kanyang pulang bestido. Ang diamond eternity necklace ni Tirsa ay kumikislap sa kanyang leeg sa ilalim ng matitinding spotlight. Ladies and gentlemen, tonight marks a new era for Roxas Meridian and the Alcantara Group. Wika ni Miguel sa mikropono, ang kanyang boses ay puno ng kayabangan na akala mo ay sa kanya ang bawat sentimong ipinuhunan. Sa pamamagitan ng aking pamumuno, ang proyektong Palawan ay hindi na lamang isang pangarap. Ito ay isang katotohanan na magdadala sa ating pamilya sa rurok ng tagumpay. Sa kabilang dulo ng ballroom, nakaupo si Doña Lourdes sa gitna ng mga maimpluwensyang tao. Ang kanyang mukha ay puno ng katuwaan habang ipinagmamalaki ang kanyang anak. Ang amoy ng tagumpay ay tila isang matamis na alak para sa kanila. Hindi nila alam na ang bawat segundong lumilipas ay isang hakbang patungo sa kanilang sariling bitay. Eksaktong sandaling itataas na ni Miguel ang kanyang baso para sa isang toast, ang malalaking pintuan ng ballroom ay bumukas ng malawak nang walang anumang babala. Isang malamig na simoy ng hangin mula sa labas ang pumasok, tila ba dinala nito ang hininga ng katarungan. Pumasok si Tirsa Roxas. Hindi siya suot ang itim na gown ng pagluluksa kagabi. Ngayon, siya ay balot sa isang napakaputing pantsuit na gawa sa pinakamainam na sutla, isang kulay na sumisimbolo sa kalinisan, kapangyarihan, at sa isang bagong simula. Ang bawat hakbang niya sa makapal na karpet ay may kasamang awtoridad na nagpatahimik sa buong silid. Sa likuran niya, si Attorney Benicio at ang isang grupo ng mga kalalakihang nakauniporme ng pulisya ay sumunod ng walang kibo. Tirsa, anong ginagawa mo rito? Sabi ko sa'yo, magpahinga ka na lang sa bahay. Sigaw ni Miguel mula sa entablado. Ang kanyang tinig ay may kasamang kaba na pilit niyang itinatago sa isang pilit na tawa. Hindi sumagot si Tirsa. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa gitna ng entablado. Kinuha niya ang mikropono mula sa kamay ni Miguel nang walang pag-aalinlangan. Ang bawat kislap ng flash ng mga kamera ng mga reporter ay tila mga kidlat na tumatama sa pawisang mukha ni Miguel. Ang proyektong ito ay hindi magaganap, Miguel. Simula ni Tirsa, ang kanyang boses ay malinaw at umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Dahil ang bawat dokumentong pinirmahan mo, ang bawat sentimong kinuha mo, at ang bawat kasunduang binuo mo, kasama si Severino Alcantara, ay bunga ng pandaraya at pagnanakaw. Isang matinding bulungan ang sumabog sa karamihan. Ang mga screen sa likuran ni Miguel, na dapat sana ay magpapakita ng blueprint ng proyekto, ay biglang nagpalit ng imahe. Hindi mga mapa ang lumabas, kundi ang malinaw na audit trail
ng mga dummy accounts ng mga Valderon. At pagkatapos, ang pinakamasakit na bahagi, ang video mula sa nursery. Ang imahe ni Miguel at Clara sa loob ng silid ng sanggol, ang kanilang pagtataksil na walang pakundangan sa harap ng mga alaala ng pighati ni Tirsa ay napanood ng lahat ng mga bisita sa malaking screen. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing lamig ng isang libingan. You crazy woman! Sinisiraan mo kami! Hiyaw ni Clara, ang kanyang muka ay namumutla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang diamanteng kwintas. Hindi kita sinisiraan, Clara. Ang katotohanan ang gumagawa niyan para sa inyo. Tugon ni Tirsa. Tumingin siya kay Severino Alcantara na nakatayo sa gilid. Ang mukha nito ay puno ng galit nang ma-realize na ang kanyang investment ay naging abo. At para sa iyo, Mr. Alcantara, ang joint venture agreement ay walang bisa. Ang pirma ko sa dokumentong yon ay isang red flag signature na nag-trigger ng automatikong audit sa lahat ng inyong accounts. Sa mga sandaling ito, ang inyong kumpanya ay nasa ilalim na ng investigasyon ng SEs para sa money laundering at insider trading. Naramdaman ni Miguel ang pagbagsak ng kanyang mundo. Ang bawat pangarap niya ng kapangyarihan ay dahan-dahang natutunaw na parang yelo sa ilalim ng matinding init ng katotohanan. Nakita niya ang paglapit ng mga pulis sa entablado. Miguel Valderon? Clara Valderon. You are under arrest for qualified theft, falsification of public documents, and economic sabotage. Wika ng opisyal ng pulisya. Bago pa man sila madala paalis, lumapit si Tirsa kay Clara. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Nang makarating siya sa tapat ng hipag, dahan-dahang inabot ni Tirsa ang kanyang kamay at hinawakan ang Diamond Eternity Necklace. Sa isang mabilis at matatag na paghila, naramdaman ni Tirsa ang pagkaputol ng lock nito. Hindi ito gumawa ng ingay, ngunit ang pagbigat ng kwintas sa palad ni Tirsa ay tila isang huling hatol. Hiram mo lang ito, Clara. At ang lahat ng hiram, may takdang panahon ng paniningil. Bulong ni Tirsa sa tainga ni Clara. Napanood ng buong alta sosyedad ng Maynila kung paano kinaladkad ang mag-asawang Valderon palabas ng ballroom. Si Doña Lourdes ay nakitang himatayin sa kanyang upuan. Ang gintong gown niya ay tila naging isang kabaong na sumasakal sa kanyang huling dangal. Naiwan si Tirsa sa gitna ng entablado, mag-isa sa ilalim ng liwanag. Ang bawat flash ng kamera ay hindi na nagdadala ng takot, kundi ng pagkilala sa kanyang lakas. Tiningnan niya ang diamanteng kwintas sa kanyang kamay. Ang bawat bato nito ay kumikinang na tila mga luha ng kanyang ama. Tapos na, Papa, bulong ni Tirsa sa kanyang sarili. Ang Roxas Meridian ay malinis na muli. Ang amoy ng lansa at dumi ng mga Valderon ay dahan-dahang napalitan ng amoy ng kalayaan. Ang bawat tao sa ballroom ay nagsimulang magpalakpakan, hindi para sa isang proyekto, kundi para sa isang babaeng hindi hinayaang madurog ang kanyang kaluluwa sa gitna ng bagyo. Ang bawat kislap ng kamera ng mga mamamahayag sa labas ng Manila Grand Hotel ay tila mga latigo ng kahihiyan na humahampas sa balat ni Miguel at Clara. Ang amoy ng usok ng mga sasakyan at ang maalinsangang hangin ng gabi ay humahalo sa amoy ng malamig na pawis ng takot. Wala na ang bango ng mamahaling alak. Ang tanging nanatili ay ang malansang amoy ng nabubulok na dangal. Kinaladkad ng mga operatiba si Miguel. Ang kanyang toksido, na dati ay simbolo ng kapangyarihan, ay gusot-gusot na ngayon. Ang botones sa bandang dibdib ay natanggal sa gitna ng kaguluhan. Sa tabi niya, si Clara ay humihikbi. Ang kanyang pulang bestido ay tila isang sugat na kumukutitap sa dilim habang pilit niyang itinataas ang kanyang mga kamay na nakaposas upang itago ang kanyang mukha. Tirsa, mag-usap tayo. Huwag mong gawin ito sa pamilya natin. Ang hiyaw ni Miguel.
Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. May utang na loob ka kay Mama. Siya ang nag-alaga sa iyo noong serye ng iyong mga pighati. Nakatayo si Tirsa sa itaas ng hagdanan ng hotel. Ang kanyang puting pantsuit ay nagniningning sa ilalim ng mga spotlight. Tiningnan niya si Miguel, hindi nang may galit, kundi nang may matinding pagkapuot na hinaluan ng awa. Ang lamig ng gabi ay tila hindi tumatagos sa kanyang balat, na ngayon ay balot ng isang bagong uri ng katatagan. Ang utang na loob, Miguel, ay ibinibigay sa mga taong may puso, hindi sa mga buhayang laging gutom sa yaman ng iba. Malumanay na sagot ni Tirsa, ngunit ang kanyang tinig ay sapat na upang patahimikin ang ingay ng paligid. Ang pag-aalaga ni Doña Lourdes ay tila isang dahan-dahang paglilibing sa akin habang ako ay humihinga pa. Sa loob ng lobby, si Doña Lourdes ay dahan-dahang nagkamalay mula sa kanyang pagkahimatay. Ngunit ang unang bumungad sa kanya ay hindi ang mga alagang tauhan, kundi ang manager ng hotel na may hawak na bill na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad ay mabilis na nag-iwas ng tingin. Tila ba ang matanda ay may nakakahawang sakit na dapat layuan. "Excuse me, ma'am, but all your registered credit cards have been declined." Ang malamig na tinig ng hotel manager. "Kailangan nating ayusin ang bayad para sa gabing ito o mapipilitan kaming isama rin kayo sa presinto." Naramdaman ni Lourdes ang biglang pagsikip ng kanyang gintong gown. Ang bawat tahi nito na sadyang pinahigpit ni Tirsa ay tila mga daliri ng kamatayan na sumasakal sa kanyang leeg. Ang matanda ay napakapit sa mesa. Ang kanyang mga hiyas ay tila naging mabibigat na bato na humihila sa kanya pababa sa lupa. "Tirsa! Iha!" Ang nanginginig na tawag ni Lourdes nang makita ang manugang na papasok muli sa lobby. "Tulungan mo ako, ang pamilya natin." Lumapit si Tirsa. Ang amoy ng kanyang mamahaling sabon na amoy lavender ay humalo sa masangsang na amoy ng takot ni Lourdes. Yumuko si Tirsa at dahan-dahang inayos ang gusot sa balikat ng gown ng matanda. "Wala na kayong pamilya, ma. Ang tanging mayroon kayo ngayon ay ang mga utang na binuo nyo sa ilalim ng aking pangalan," bulong ni Tirsa. "Sa mga sandaling ito, ang mga tauhan ko ay naamansyon na nyo. Inilalabas na nila ang lahat ng kagamitang binayaran ko. Mula sa mga kurtina hanggang sa mga kubyertos, ang mansyong yon ay nakasanla na sa Roxas Meridian bilang pambayad sa inyong mga nakaw na pondo." Isang matalim na hiyaw ang lumabas sa bibig ni Lourdes, ngunit walang tunog na nakarinig dahil sa ingay ng mga sirena sa labas. Ang kanyang mundo ng ilusyon ay gumuho sa loob lamang ng 10 minuto. Dinala sina Miguel at Clara sa isang maliit at madilim na selda sa presinto. Ang amoy ng ihi at lumang semento ay tila isang matinding sampal sa kanilang mga pangamoy na sanay sa karangyaan. Nakaupo sila sa malamig na sahig. Ang kanilang mga mamahaling damit ay nadudumihan na ng alikabok ng bilangguan. "Kasalanan mo ito, Miguel. Sabi mo madaling lokohin si Tirsa." Sigaw ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng puot habang pilit na kinakamot ang kanyang leeg na ngayon ay wala ng diamanteng kwintas. "Tumahimik ka, Clara. Kung hindi dahil sa katakawan mo sa luho, hindi tayo magmamadali," balik ni Miguel. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, lumitaw ang anino ni Tirsa sa tapat ng mga rehas. Hawak niya ang isang piraso ng papel, ang formal na petisyon para sa annulment at ang kasunduan para sa ganap na pagsasauli ng lahat ng nakaw na yaman. "Pirma niyo ito." Wika ni Tirsa, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa dilim ng selda. "Pirmahan niyo ito at baka sakaling mabawasan ang inyong sintensya. Ngunit huwag niyo nang asahan na makikita niyo pa ang anino ng pera ng mga Roxas." Tiningnan ni Miguel si Tirsa, ang babaeng akala niya ay mananatiling anino niya habang buhay. Sa mga sandaling iyon, nakita niya ang isang reyna na ganap ng nakalaya mula sa kanyang bitag. Ang bawat kislap ng mata ni Tirsa ay tila isang hatol na wala ng kapatawaran.
Tirsa, parang awa mo na. Mahal kita. Ang huling hirit ni Miguel, isang kasinungalingang kasing tuyot ng disyerto. Ngumiti si Tirsa, isang nangiti ng ganap na paglaya. Ang mahal mo, Miguel, ay ang kapangyarihang ibinigay ko sa iyo. At ngayong binalot ko na yon pabalik sa akin, wala ka nang ititira sa sarili mo kundi ang iyong anino. Umalis si Tirsa sa presinto, iniwan ang dalawang traidor na naglalabuan sa dilim. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila isang paghilom, isang dahan-dahang pagkabuo ng kanyang nawalang kaluluwa. Ang bawat kislap ng sikat ng araw sa labas ng gusali ng Department of Justice ay tila isang malupit na paalala sa mga taong sanay sa dilim. Ang amoy ng mainit na aspalto at ang ingay ng mga reporter na nagkakagulo sa labas ay humahalo sa amoy ng lumang papel at antiseptic sa loob ng hallway. Wala na ang halimuyak ng mga bulaklak ng lila. Ang tanging nananatili ay ang tuyot na amoy ng batas na handang maningil. Sa loob ng isang maliit at malamig na silid pulungan, nakaupo si Severino Alcantara. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kapangyarihan ay tila isang tuyot na prutas. Ang bawat kulubot ay nagpapakita ng takot. Sa tabi niya, ang kanyang mga abogado ay abala sa pag-aayos ng mga dokumentong hindi na makakapagligtas sa kanya. Pumasok si Tirsa Roxas kasama si Attorney Benicio. Ang bawat hakbang ni Tirsa sa makinis na sahig ay may kasamang tunog ng katarungan. Matatag, walang alinlangan, at puno ng dignidad. Ang kanyang puting kasuotan ay tila isang baluti na hindi kayang tumpukin ng anumang dumi ng politika at kasakiman. Mr. Alcantara, ang lahat ng ebidensya ng inyong sabuatan, kasama ang mga Valderon, ay ganap ng naisumite. Simula ni Benicio, ang boses ay kasing tigas ng bakal. Ang inyong tangkang pag-hostile takeover sa Roxas Meridian gamit ang nakaw na pondo ay hindi lamang isang corporate crime. Ito ay isang pagtataksil sa bayan dahil sa illegal na operasyon sa Palawan. Hindi makatingin ng diretso si Severino kay Tirsa. Ang taong dati niyang minamaliit bilang isang babaeng emosyonal ay siya na ngayong humahawak sa kanyang leeg. Nandito ako hindi para makipag-ayos, Severino. Wika ni Tirsa, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng awtoridad. Nandito ako para saksihan ang huling hininga ng inyong imperyong gawa sa pagnanakaw. Ang bawat lupang kinuha nyo ng walang bayad. Ang bawat manggagawang hindi nyo binayaran ng tama. Sila ang maniningil sa inyo ngayon. Habang inilalabas si Severino na may mga posas, lumabas din si Tirsa sa gusali. Nakita niya sa di kalayuan ang isang matandang babae na nakaupo sa isang bangko sa labas ng korte. Iyon ay si Doña Lourdes. Wala na ang kanyang gintong gown. Suot niya ang isang kupas na duster na tila ba hiningi lang sa kung kanino. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng mga diamante, ay nanginginig habang hawak ang isang plastic na bag na naglalaman ng kanyang mga gamot. Wala nang lumalapit sa kanya. Ang kanyang mga kaibigan sa club ay tila mga aninong naglaho sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ang amoy ng kanyang murang pulbo ay humahalo sa alikabok ng kalsada, isang matinding kabalintunaan sa kanyang dating marangyang buhay. Iha, Tirsa. Ang tawag ni Lourdes, ang boses ay paos at puno ng desperasyon. Ang anak ko, si Miguel. Mamatay siya sa loob ng kulungan. Maawa ka. Tumingin si Tirsa sa matanda. Naramdaman niya ang awa, ngunit hindi ito ang uri ng awa na magpapahina sa kanyang pasya. Ito ay ang awa para sa isang taong piniling mabulag sa katotohanan dahil sa kasakima. Ang awa, ma, ay para sa mga taong marunong magsisi. Bulong ni Tirsa. Si Miguel ay nasa lugar kung saan hindi na niya kailangang magpanggap. Doon, makikilala niya ang sarili niya bilang isang taong walang anuman, kundi ang kanyang sariling mga kasinungalingan. Iniwan ni Tirsa ang matanda sa gitna ng init ng kalsada. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila isang paghuhugas ng kamay
mula sa dumi ng mga Valderon. Sa loob ng National Penitentiary, nakaupo si Miguel sa isang sulok ng kanyang selda. Ang amoy ng pawis, ihi, at lumang pagkain ay naging kanyang bagong realidad. Sa kabilang selda, naririnig niya ang mga hiyaw ni Clara na nakikipag-away sa ibang mga preso dahil sa isang piraso ng sabon. Ang kanilang paraiso ay naging isang impyerno kung saan sila mismo ang mga bantay ng isa't isa. Naramdaman ni Miguel ang lamig ng bakal na rehas sa kanyang mga palad. Naalala niya ang bango ng jasmine sa nursery, ang lambot ng kama sa mansyon, at ang pagmamahal ni Tirsa na tila isang hiyas na itinapon niya sa putikan. Napayuko siya. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa maruming semento, ngunit wala nang sino mang naroon upang punasan ng mga ito. Ang bawat tunog ng pagsasara ng pintuang bakal sa gabi ay tila isang paulit-ulit na hatol. Wala ka nang babalikan. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng isang kulay kahel na liwanag sa abot-tanaw. Para kay Tirsa, ang pagtatapos ng araw na ito ay hindi pagtatapos ng kanyang buhay. Ito ang simula ng kanyang ganap na pagbangon. 6 na buwan ang lumipas. Ang mansyong Roxas ay hindi na nababalot ng bigat ng lihim at pighati. Ang bawat bintana ay nakabukas. Hinahayaan ang sariwang hangin mula sa hardin na pumasok at burahin ang huling bakas ng amoy ng mga Valderon. Ang amoy ng bagong pinturang puti at ang samyo ng mga sariwang halamang gamot ay pumupuno sa bawat sulok. Nakatayo si Tirsa sa tapat ng pintuan ng dating nursery. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Hindi na ito ang silid ng mga multo at pagtataksil. Ang mga pader ay napuno na ng mga istante ng mga aklat para sa mga bata. Ang dating duyan ay pinalitan ng mga makukulay na beanbags at maliliit na lamesa. Dito, sa silid na ito, itinayo ni Tirsa ang Roxas Seedlings Library, isang sanktuaryo para sa mga anak ng mga manggagawa, samahan na nawalan ng mga magulang, at para sa mga batang nangangailangan ng edukasyon. Ang bawat bagoon na papel na nakasabit sa kisame ngayon ay hindi nagawa ni Tirsa ng mag-isa sa gitna ng luha. Ang mga ito ay gawa ng mga bata, makukulay, hinaluan ng tawanan at pag-asa. Naramdaman ni Tirsa ang marahang hangin na nagmumula sa bintana. Pinapagaspas ang mga pahina ng isang aklat sa kanyang lamesa. Ang bawat tunog ng paglipat ng pahina ay tila isang bulong ng pasasalamat mula sa kanyang ama. Ate Tirsa, tingnan niyo po. Nakagawa na ako ng isang malaking ibon. Sigaw ng isang batang lalaki, sabay pakita ng isang lukot-lukot, ngunit puno ng pagmamahal na paper crane. Ngumiti si Tirsa, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng kapayapaan. Binuhat niya ang bata at hinalikan sa noo. Ang paghilom ay hindi nangyari sa isang gabi. Ito ay isang dahan-dahang proseso ng pagpili sa kabutihan sa kabila ng sakit. Sa kanyang opisina, ang Roxas Meridian ay muling namamayagpag. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito tungkol sa kita. Ito ay tungkol sa responsibilidad at dangal. Si Attorney Benicio ay nananatili sa kanyang tabi, hindi lamang bilang abogado, kundi bilang isang saksi sa muling pagkabuhay ng isang reyna. Tiningnan ni Tirsa ang kanyang sarili sa salamin. Wala na ang babaeng nanginginig sa takot sa dilim ng nursery. Ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng may mga sikat ng araw sa kanyang mga mata. Isang babaeng natutong sunugin ang kanyang mga kadena upang gawin itong isang korona. Ang huling sinag ng araw ay tumama sa portrait ng kanyang ama sa sala. Tila ba nakita ni Tirsa ang isang maliit na ngiti sa mga labi nito? Inabot ni Tirsa ang isang baso ng mainit na tsa. Naramdaman ang init na dumadaloy sa kanyang buong pagkatao. Ganito pala ang lasa ng kalayaan. Bulong ni Tirsa sa kanyang sarili. Napakasarap at napakalinis. Sa labas, ang mga ibon ay patuloy sa kanilang paglipad patungo sa bukang liwayway. Ang kwento ng pait ay natapos na.
Ang kwento ng pag-asa ay nagsisimula pa lamang